Ang biyanang biglang na-stroke, ang asawang nagutos umuwi para kumuha ng mga papeles. Ang susi na nakalimutang nasa bulsa ng iba at ang nakita sa pinto na nagbago ng lahat. Abala, akong tinitipa ang huling bahagi ng financial report para sa buwan ng Oktubre nang biglang umugong ang cellphone ko sa mesa, pumutol sa katahimikan ng opisina at nagpagulat sa akin ng husto halos mahulog pa ang ballpen ko sa sahig. Sa screen, kumukurap ang pangalang mahal kong asawa. Nagpigil akong isang sandali, tiningnan ko ang orasan sa dingding, 10:00 pa lang ang umaga. Sa oras na ito, laging nasa meeting si Daniel nagdedeliberasyon sa mga proyekto o nakikipagkita sa mga kliyente. Mayroon kaming hindi sinasabing patakaran, maliban kung may emergency, hindi kami nagtatawagan sa oras ng trabaho. Ang intuisyon ng isang babae ay nagsalita sa akin. Kumabog ang puso ko ng walang dahilan. Mabilis akong pumitas ng ballpen, huminga ng malalim, at bago ko pa man sagutan ang tawag, tinanggap ko na ang posibilidad na may masama. Hello, naririto ako. Daniel, bakit tumawag ngayon? Sa kabilang dulong linya, marinig ko ang mabilis na pahinga, ang ngaingayng traffic, at ang kakaibang kaguluhan na katangian ng isang ospital. Ang boses ni Daniel ay nanginginig, parang taong malapit ng umiyak. Juan Carla, nanay nasa ospital na siya, na-stroke siya, pumunta ka na agad. Sabing doktor, malala ang kondisyon niya, parang naulanan ngang malamig ang aking matainga. Halos malaglag ang cellphone sa aking makamay. Si Lola Fe, ang nanay ko sa biyenan, ang babaeng matipuno at walang kupas, parang punong matanda na nagbibigay lilim sa buong pamilya. Paano siya ma-stroke? Kagabi pa lang, tumawag siya sa akin. Ang boses niya ay masaya at malusog habang ikinukuwento na nakakuha siya ng sariwang isda mula sa palengke. Nagimbita pa siya na bumalik kami ngang weekend para kainin ang niluto niyang sinigang. Ang kanyang ngiti at mapagmahal na mga salita ay kumikislap sa aking isipan ngayon, natutuklap sa luha. Saan siya? Saan ang ospital? Hinigupit ko ang sarili kong boses. Provincial Hospital Emergency. Bilisan mo. Binaba niya ang tawa. Nagagaw malay ako sandali. Pinunit ko ang aking bag. Hindi man naisip na isawa ang trabaho sa computer at tumakbo papunta sa opisina ng manager para humingi ng emergency leave bago bumagsak papunta sa parking lot. Ang 15 kilometrong layo ang opisina papunta sa ospital ay parang walang katapusan ngayon. Sa bawat pulang ilaw, parang may apoy na sumusunok sa aking tiyan. Patago akong nanalangin, nagpupugay sa lahat ng banal na bagay na aking naisip na ang nanay ko sa biyenan ay magiging ligtas. 7 taon akong manugang, hindi ko kailanman naramdamang estranyo sa kanilang pamilya. Inakala ni Lola Fe na ako ay kanyang sariling anak. Nang mamiscarriage ako ng aming panganay dahil sa mahinang katawan, personal siyang nagluto ng mga pampalusok na pagkain para sa akin at nag-abono nga herbal na pampaligo. Hindi siya nagrereklamo kahit kailan tungkol sa aming pagiging mahirap makaanak. Sa halip, lagi niyang itinataguyod ako laban sa mga mabibigat na salita ng mga kamag-anak at kapitbahay. Para sa akin, hindi lang siya biyenan, siya ay nagpapakitang kalooban, isang muwak sa gitna ng aming kasal. Nang dumating ako sa emergency room, ang amoy ng disinfectant at mga gamot ay bumaba sa aking tiyan. Dumaan ako sa mga nagmamadaling pamilya ng mga pasyente. Ang mga mata ko ay naghahanap ng pamilyar na mukha. Naandun na siya. Si Daniel ay nakaupo ng yuko sa malamig na metal na upuan. Ang makamay ay nakabalot sa kanyang ulo. Ang hitsura niya ay pitiful. Ang puting polo niya ngayong umaga ay gusot na at nakalabas sa sinturon. Ang damit ay makalat at paikot. Daniel, kumusta si nanay? Tumakbo ako papunta sa kanya. Ang aking kamay ay ibinaba sa kanyang balikat. Tumingala siya sa akin, ang mga matang namumula at may mga ugat ng dugo. Ang mukha ay walang kulay. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang kamay ay malamig at nanginginig. Hemorrhagic stroke, aniya ng mahina. Sinasabihan kami ng doktor na bantayan siyang mabuti. Hindi pa nila masabi kung ano ang mangyayari. Pumunit ang puso ko sa pagkita sa asawa ko na ganito kababa ang loob.
Si Daniel ay laging mapagmahal na anak, ang ama niya ay namatay ng maaga at pinalaki siyang kanyang ina ng mag-isa, kaya naman labis niyang minamahal si nanay. Hinalikan ko ang kanyang likod kahit ang sarili kong mapaa ay nanginginig din. Huwag mag-alala. Si nanay ay mabuting tao, babantayan siyang Diyos. Huwag masyadong mag-alala. Tumango-tango si Daniel, lumunok at biglang parang naalala ang isang bagay. Carla, nang nagmadali akong pumunta kanina, nakalimutan ko ang ma-ID at PhilHealth card ni nanay. Kailangan ng doktor para sa admission at para bayaran ang paunang bayad sa ospital. Puwil mo pang umuwi at kunin. Naguluhan ako. Akala ko nasa wallet mo pa ang PhilHealth card ni nanay. Umiling si Daniel. Ang mukha niya ay punong pagsisisi. Kahapon ko inalis sa wallet at nakalimutang ibalik. At kunin mo na rin ang ATM card sa kahon, baka kailanganing mag-operate. Kailangan nating may pra. Alam mo na ang PIN. Magmadali ka, sige na ang doktor. Sa tanaw ng matinding pangamba sa mga mata ng aking asawa, wala akong alinlangang pumunta. Ang buhay ni nanay ang pinakamahalaga ngayon. Ano ba ang halaga ng pagod at pagmamaneho? Sige, mananatili ka dito. Babalik agad ako. Handa ang telepono mo. Lumabas ako ng mabilis mula sa emergency ward, dumaan sa mainit na bakuran, papunta sa parking lot ng ospital. Ang isipan ko ay puno lamang ng ima ng biyenan ko na nakahiga sa stretcher, nakakabit sa mga wire at tubo. Nang marating ko ang aking sasakyan, sinalungat ko ang aking bag para sa susi. Wala sa labas na bulsa, wala rin sa loob. Inilabas ko ang lahat ng laman ng bag sa hood ng kotse: lipstick, compact, wallet, ngunit walang susing makita. Lumabas ang malami na pawis sa aking noo. Nag-isip-isip ako, sinusubukan na maalaala ang bawat sandali mula nang dumating ako sa ospital. At saka ko naaalala. Nang makarating ako kanina, nakita ko si Daniel na mahirap na nagtatanggal ng stretcher ng nanay mula sa ambulansya. Nagmadali akong tumulong at sa kaguluhan, itinusok ko ang susingang kotse sa bulsangang blazer ni Daniel na nakabitin sa kanyang kamay para malaya ang aking makamay. Patay, nandoon ang susi sa bulsa niya. Tinapik ko ang aking noo. Kung tatawagan ko siya ngayon, maabala siya palalo at baka hindi naman niya marinig ang tawag sa kaguluhan ng ospital. Mas mabilis pang lumakad papunta sa itaas. Pinagsikapan kong ibalik ang manggagamit sa bag at tumakbo pabalik sa gusaling ng emergency. Sana si nanay ay ligtas pa rin. Hindi ko naisip na ang aking kapabayaan ang nakalimutang susi ang magiging susi na magbubukas ng pintuan sa isang katotohanang hindi ko kayang isipin kahit sa panaginip. Nagtatakbo ako pabalik sa ika-5 palapag ng intensive care unit kung saan si nanay ay inilipat sa isang temporary ward habang hinihintay ang resulta ng CT scan. Makalipas na ang tanghali, ang pasilyo na ospital ay mas tahimik na kaysa kanina. Ang aking mga hakbang ay tumatahol sa puting sahig, tumutugon sa malamig na espasyo na puno ng amoy ng disinfectant. Habang tumatakbo, basa ng pawis ang aking blusa. Nakakainis ang pagkakadikit nito sa balat, pero walang paki ang aking isip. Nang malapit na ako sa room 502, bumagal ang aking mahakbang. Inabutan ko ang pinto para itulak, ngunit natigilan. Ang puting pintuan ay hindi ganap na nakabukas. May isang manipis na puwang, halos 2 daliri ang lapat. Ang kurtina sa bintanang salamin ng pinto ay bahagyang naibaba. Nagtatago ngang takbo mula sa labas. Isang kakaibang pakiramdam ngunit puno ngang pangamba ang pumasok sa aking isipan. Sa oras na ito, dapat nasa tabi ni Daniel si nanay o nagpapalakat-lakat sa labas na nag-aalala habang hinihintay ako. Ngunit ang loop ng silid ay mapanganib na tahimik. Dahan-dahan akong lumalapit sa puwang ng pintuan at sumilip. Ang nakita ko ay nagpabagal ng dugo ko sa aking mga ugat. Si Daniel ay hindi nakaupo sa tabing kamang kanyang ina. Nakatayo siya sa sulok na malayo sa CCTV camera, doon kung saan ang liwanag ng bintana ay lumalayo ng pahapaw at hindi siya nag-iisa. Sa yakap ng aking asawa ay isang babae. Nakatuon ang kanyang likod sa pintuan kaya hindi ko makita ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang malukong buhok na may pagkakulay ng bronze
at ang mga batong perlas na mga hikaw na hugis patak na ulan na kumikislap sa kanyang mga tainga. Kilala ko ang mga hikaw na iyon. Pinili ko mismo ang mahikaw na iyon bilang regalo sa aking pinakamatalik na kaibigan ngang 10 taon, ang kanyang kaarawan noong nakaraang buwan, si Maria. Namatay ang aking dila, parang tinuklok ang aking mapaa sa malamig na sahig. Bakit nandito si Maria? Bakit niyayakap niya ang aking asawa? At bakit si Daniel ang asawang nagluha ng husto para sa kanyang ina, kanina ngayon ay nagyayakap ng mahigpit sa bewang ng ibang babae, dito mismo sa silid ng sakit ng kanyang ina? Daan-daang tanong ang umikot sa aking ulo tulad ng bayo, nagpahilo sa akin at nagpakarindi. Nang may panginginig, inilabas ko ang aking cellphone, halos malaglag sa mga basa ko sa pawis ng mga kamay at pinagana ang video recording. Inihintay ko ang lens malapit sa manipis na puwang ng pintuan. Ang matuno mula sa lupa ay lumalabas ng malinis, malinaw sa katahimikan ng tanghaling init. Maagap talaga ang pagkakasakit ng nanay mo. Ang boses ni Maria mapanghikayat at mapangakit, ang kaparehong tono na dati kong naririnig habang kinikwento niya ang kanyang nga romansa. Ngayon, parang may kamandag sa bawat pantik. Para sa mabuting manugang, kailangan niyang magpuyat sa pag-aalaga. Marami na kayong oras para mapunta ka dito sa aming tabi. Si Daniel ay yumuko. Ang kanyang kamay, ang kamay na hawak ko ng mahigpit sa aming kasal, ay malumanay na hinahaplos ang tiyan ni Maria. Ang boses niya ay mababa at punong pagmamahal na hindi na niya ibinibigay sa akin ng matagal na. Konti na lang. Mahal ko, pagkatapos ng proyektong ito, ililipat ko pa ang titulo ng lupa sa pangalan ng nanay at tapos na tayong mag-asawa. Sa oras na iyon, buong-buo kong dadalhin dito ang panganay nating anak, hindi na kailangan pang magtiis ang iyong anak at ikaw. Panganay, divorce, lupa. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyo sa aking dibdib. Lumingon ako sa screen ng cellphone ko, nagtatala ng bawat himagsik ng dalawang traidor. 3 buwan na itong nandun sa tiyan ni Maria. Katumbas ito ng business trips ni Daniel, ang magabing latte siyang umuwi dahil sa client dinners, ang amoy ng alak na matapang sa kanyang madamit. Kumulo ang luha sa aking mga mata, mainit at maalat, ngunit nginuya ko ang aking labi para pigilan ang pagiyak. Gusto kong sumugot at sirain sila. Gusto kong sigawan ang buong mundong katotohanan ng dalawang taksil na ito, ngunit ang natitirang katinuan ko ay pumigil sa akin. Ako ay isang accountant. Ang propesyon ko ay nagtuturo na ang manumero at patunay ang pinakamahalaga sa lahat. Kung gagawa akong kaguluhan ngayon, itatanggi nila ang lahat at ako ang matatalo ng walang-wala. Talagang tanga si Carla, no? Ang maingay na tawa ni Maria ay tumagas mula sa puwang ng pintuan. Akala niya, totoong minamahal mo siya. Huwag mag-alala, magaling akong umarte. Ang sagot ni Daniel nang may malumanay na halahak. Naniniwala siya sa lahat. Bilisan mo lang para makuha ang pera bago niya malaman ang toto. Naramdaman kong parang may kumukurot sa aking dibdib, halos hindi na ako makahinga. 7 taon ng pagtitiwala, 10 taon ng pagkakaibigan, lahat ay nabaksak tulad ng palasyo ng buhangin sa harap ng alon. Sa kanilang mamata, ako ay isang marionetisang aso na ginagamit at pinaglalaro. Pagkatapos nun, mula sa higaan, isang mahina at mapagod na ungol ang lumabas. Nagulat sina Daniel at Maria at nagpalayuan, ngunit sa halip na matakot, lumingon si Daniel kay Maria at kumindatan ng may lihim na mensahe. Gising na, si nanay, magarte ng mayos. Ang mga salitang iyon ay nagpagalit sa aking buto. Hindi ko na naipagpatuloy ang aking pag-iisip. Alam ko lang na sa sandaling iyon, ang mahina at nagtitiwalaing si Carla Santos ay namatay na. Lumayo ako mula sa pintuan at itinuon ang aking likod sa malamig na dingding na ospital para hindi matumba. Mabilis akong pumunta sa comfort room sa dulong pasilyo at pinunan ang aking mukha na malamig na tubig. Ang luha ay humalo sa tubig habang bumuhos sa aking baba, sa aking lig, malamig tulad ng puso ko ngayon. Sa salamin, isang babaeng may mga namamagang mata at maputlang mukha ang tumingin sa akin, isang estranyo. Tumingin ako ng diretso sa aking sariling refleksyon.
Nasaan na ang mapagmahal na asawa na nagpuyat ng 7 taon para sa pamilya? Paano ako napunta sa sitwasyong ito? Ngunit ang imaheng ngiti ni Maria at ang malumanay na pagmamahal ni Daniel sa kanya ay biglang pumasok tulad ng kumukulong tubig at ginising ang natitirang katinuan ko. Huwag umiyak, Charla. Ang pag-iyak ngayon ay talo. Ibabigay mo sa kanila ang lahat ng pinahirapan mo kung gagawa kang kaguluhan. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking sarili, pinunas ang luha at lumabas ng comfort room. Alam ko na simula ngayon, hindi na ako ang nagtitiwalaing asawa. Kailangan kong maging isa sa pinakamahusay na artista sa dula na aking sariling buhay. Bumalik ako sa room 502, sadyang ginawang malakas ang aking mayapak para may abiso. Nang itulak ko ang pintuan at pumasok, ang loob ay nagbago na. Si Daniel ay nakatayo sa tabing ama, may basang bimpo para punasan ang nong kanyang ina, ang mukha ay punong pag-aalala. Si Maria naman ay nakaupo sa upuan, nagbabalatan ng mansanas na parang nandun siya ng matagal na. Ha, akala ko umuwi ka na. Tumingin si Daniel sa akin, ang boses ay may bahaging ang pagkagulat na mabilis niyang itinago sa pagmamalasakit. May nakalimutan ka ba? Yumuko si nanay sa kama, ngunit binuksan niya ng konti ang kanyang mga mata. Kumuha ako ng gasusing kotse na nandun pa rin sa bulsa ng blazer ni Daniel na nakabitin sa upuan at ngumiti ng natural. Nakalimutan ko ito sa bulsa mo, nalimutan ko pala kanina sa kaguluhan. At pagkatapos ay lumingon ako kay Maria, nagpanggap na nagtataka. Maria, kailan ka pa dumating? Nalalaman mo bang nakasakit si nanay? Si Maria ay natigilan ng konti. Ang kutsilyo sa kamay niya ay naumid ngunit mabilis niyang naibalik ang composure niya. Nagpapacheck up ako sa klinika sa kabilang gusali. Nadaanan ko lang ang ambulansya at nakita si Daniel, kaya sinundan ko para malaman kung ano ang nangyari. Kawawa naman si nanay. Tumingin ako ng mabilis sa tiyan ni Maria na maingat na natatakpan ng maluwak na damit. 12 linggo hindi pa halata ang tiyan, ngunit ang buhay na nabubuo sa loob nito ang pinakamatibay na patunay ng kataksilan. Pinigilan ko ang aking galit, hinawakan ang masusi, at sinabi sa si Daniel ng walang kahulugang salita ngunit puno ng panghalina, masaya pa rin na nandito si Maria para samahan ka. Daniel, marinig ko sa elevator kanina ang mga kapitbahay na nagsasabi na mabilis ang karma sa buhay. Sino ang gumagawa ng masama, agad na naghihiganti ang Diyos. Ingatan mong mabuti si nanay ha. Siya ay mabuting tao, lahat ay nakikita ng Diyos. Natigilan si Daniel, ang mga mata niya ay lumilihis sa aking direktang tingin. Ano ba yang sinasabi mo? Umuwi ka na. Inaabutan ng doktor ng papeles. Tumango ako ng walang anuman at lumakad palabas. Sa labas ng ospital, hindi ako pumunta sa bahay agad. Tumawid ako sa isang tindahan ng electronics na nakatago sa isang makipot na eskinita. Gamit ang nalalabing cash sa aking wallet, bumili ako ng napakaliit na voice recorder at isang hidden camera na may anyo ng isang desk clock. Sa aking isipan, ang dokumento ng diborsyo ay pinirmahan ng luha at sakit. Ngunit bago ko ito ay file sa korte, kailangan ko munang bawiin ang lahat ng sa akin. Nang makauwi ako sa aming apartment, ang katahimikan ay nakakakilig. Ang lahat ng gamit ay nasa dati pa rin nilang posisyon. Ang tasa ni Daniel sa mesa, ang kanyang sinalas sa pintuan, lahat ay nagmumukha ng kapayapaang pagkanang isang tahanan na noon ay pinagsikapan kong palaguin. Ngayon, saan man titingin ako, nakikita ko lang ang panlilinlang. Hindi ko pinayagan ang sarili kong mahina ang loob. Hindi maraming oras si Daniel sa ospital, kaya kailangan kong kumilos ng mabilis. Nagmadali akong pumunta sa study room, kung saan karaniwan ay nag-ayos ng makapapeles si Daniel tuwing gabi. Ayon sa kanyang utos, binuksan ko ang lockbox at kinuha ang ATM card at konting cash. Ngunit ang aking mga mata ay tumigil sa isang lumang itim na briefcase na madalas niyang dalhin sa trabaho. Karaniwan, maingat si Daniel sa kanyang personal na gamit, lagi niyang nilolok ang briefcase at hindi ako pinayagang hawakan ito dahil, ayon sa kanya, kumpidensyal na mga dokumento ng kumpanya. Ngunit ngayon,
dahil nag-iimprenta sa pagdadalang kanyang ina sa ospital. Ang briefcase ay naiwan ng bukas sa mesa. Gamit ang mga susi na nakuha ko kay Daniel, isa-isa kong sinubukan ang malilit na susi sa lock ng briefcase. Click. Bumukas ito. Nagangat akong takip. Sa ibabaw, mapilang ang project files, malegal na kontrata, wala namang masama sa tingin. Ngunit nang isinuot ko ang aking kamay sa ilalim ng lining ng briefcase, ang aking mandaliri ay humipong ang isang matigas at malamig na bagay na nakatago sa lihim na bulsa na tinahi ng maayos sa gilid ng bag. Inilabas ko ito. Isang lumang Nokia brick phone ang uri na halos walang gumagamit na sa panahon ng smartphone. Maliban kung mayroon kang lihim na gustong itago, tinahip ko ang on button. Ang mali na screen ay nakliwanag ng mahinang asul walang password. Ang inbox ay puno ng mga mensahe at ang panggalan ng nagpadala ay nagpapumiglas ng dugo sa aking utak. Mahal kong asawa. Ngunit hindi ang aking numero ang nasa likod ng pangalang iyon. Ito ay ang numero ni Maria. Nanginginig, pinindot ko ang pinakabagong mensahe ipinadala ngayong umaga, ilang sandali pa kaalis ko sa silid ng ospital. Mahal, mahusay ang performance mo ngayon, naniniwala na si Charla. Nakita ko ang mukha niya nang naktakbo siya nakakatawa. Patuloy mo siyang pigain, ha, pagkakuhang pera, itapon na natin. Ang sagot ni Daniel, relax, hawak ko siya. Ikaw at ang bata, mag-ingat lang. Pagkatapos ng title transfer, patakas na tayo, mahal na mahal ko kayo. Binasa ko ang mga mensaheng iyon ng paulit-ulit, bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Sila ay tumatawag sa akin na si Charla, pula-pula ang buhok, tanga, peke, nagpapanggap. Sila ay nagtatawa sa aking pagmamahal. Nanginginig ang makamay ko, ngunit hindi na ako umiyak. Bukod sa telepono, may isang pangkat na mga resibo sa loob ng briefcase na pinagsamang-samang ang isang clip. Bilang isang senior accountant, ang pagbabasa ng mga transaksyon sa pananalapi ay madali para sa akin tulad ng pagbabasa ng matitik. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang pinakamasakit na accounting job ko ay ang pagsusuri ng kasalanan ng aking sariling asawa. Nahanap ko ang isang bank statement mula sa isang lihim na account na binuksan ni Daniel ng 2 taon na ang nakalipas. Ang mga detalye ng transferensya, project investments at business capital transfers ay agad na nagbigay ng pulang flag. Nang tiningnan ko ng mabuti ang mapangalan ng tatanggap, napatigagal ako, lahat ay mga pamilya ni Maria, ang kanyang mga kapatid, matiyuhin, pati na rin ang mga malalayong kamag-anak. Ang kabuuang halagang nawala mula sa aming family fund sa loob ng 2 taon, and 860,000. Iyon ang aking pawis at dugo. Ang magabing nagpuyat akong gumawa nga accounting para sa mga kumpanyang outsourced. Ang magadamit na hindi ko binili, ang mga bakasyon na hindi ko ginawa dahil nagtitiipit tayo para sa kinabukasan. At ginamit ng aking asawa ang aking pagsisikap para sustentuhan ang kanyang kaliyera at ang buong pamilya nito. Mas masakit pa rito, sa dulong pangkat ng maresibo ay isang resibo para sa maalahas, isang diamond ring 50,000, ang petsang pagbili, ika-18 ng Oktubre nakaraang taon. Iyon ang aming ika-6 na anibersaryo ng kasal. Naalala ko ng mabuti ang gabing iyon. Tumawag si Daniel para sabihing may emergency business trip siya sa Cebu 3 araw. Nagsorry siya at nangako na gagawan niya itong kabayaran pagbabalik. Naniniwala akong lubos sa kanya, nag-iisa sa harap ng malamig na pagkain, kinukomfort ang sarili ko na hirap ang asawa ko para sa aming pamilya. Ngunit ang business trip na iyon ay ilang kilometro lang mula sa aming tahanan at ang regalo ng anibersaryo na iyon ay nakasuot sa daliri ng ibang babae. Minsan, nakita ko si Maria na may suot na ring na ganon sinabi niya na pinagbigay sa sarili niya pagkatapos ng isang matagumpay na proyekto. Pinuri ko pa ang ring, hindi ko alam na pinuri ko ang isang bagay na binili gamit ang aking sariling pera para sa babaeng nagnakaw ng aking asawa. Bukod pa rito, natagpuan ko ang isang manipis na folder na may titulo na Future Investment Fund. Sa loob nito, isang deposit contract para sa isang condominium unit sa isang bagong urban development. Ang pangalan ng tatanggap sa kontrata
ang ina ni Maria. Ang petsang deposit ay katugmang araw na nag-withdraw si Daniel ng 1,200,000 mula sa aming joint savings account para tulungan ang kaibigan sa utang sa bangko ayon sa kanya. Ngumiti akong mapait. Ang kinabukasan na itinatayo niya ay wala ako sa larawan. Gamit ang mga bato na aking pinahirapan na kolektahin, itinatayo niya ang tahanan para sa kanyang bago pamilya. Pumunta ako sa computer, kinopya ang lahat ng data, isakanet ang mga resibo at dokumento, at inisave ang lahat sa isang encrypted USB. Pagkatapos, tiningnan ko ang orasan. 2 oras na ang lumipas mula nang umalis ako sa ospital. Inayos ko ang lahat ng maingat. Tinitiyak na walang bakas ng aking pagsusuri. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ang aking sarili sa salamin. Umalis akong bahay ngunit hindi pumunta sa ospital. Sa halip, nagmaneo ako papunta sa opisina, NG abogado, NG aking kaibigan nung kolehiyo, si Hector Garcia. Si Hector ay kilalang abogado sa larangan ng family law, ang taong pinakakatiwalaan ko sa sandaling ito. Sa loob kanyang maingat na opisina, harap sa mga matalas ngunit maaway niyang mga mata, ibinaba ko ang lahat ng aking pagpapanggap. Nanginginig na inilatag ko ang USB at ma-printed na larawan sa mesa niya. Maingat na sinuri ni Hector ang bawat larawan, ang kanyang mukha ay naging matigas, ang mga kilay ay nakurutsada. Pagkatapos ng ilang sandaling ang katahimikan, inalis niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa aking mamata. Ang kanyang boses ay mababa at matatag. Jarla, mas malala ito kaysa akala ko. Si Daniel ay hindi lang nag-infidelity, ito ay organisadong pag-aalis ng maaset na may malinaw na plano. Inihanda niya ang diborsyong ito ng matagal na. Nabitin ang boses ko. Ano na dapat kong gawin? Gusto ko itong ilabas ngayon, gusto kong ilabas sa korte kaagad, hindi ko na kaya ang kahit 1 minuto pang makita ang mukha niya. Umiling si Hector, nagbuhos ng mainit na tubig para sa akin. Carla, huwag magrush. Kung gagawa kang kaguluhan ngayon, magiging alerto si Daniel at makakahanap siyang paraan para ilipat ang natitirang maaset pati na rin ang bahay na inyong tinitirhan. Siya ang nasa titulo bilang pangunahing nagmamay-ari. Maari niyang ilipat ang titulo nang wala kang nalalaman. Binalik niya ang mga dokumento sa akin at isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat hakbang. Ang aking rekomendasyon, huwag galawin ang kahit anong bagay. Ipakita ang sarili mo bilang mapagkakatiwalaang asawa. Patuloy na maniwala ng tulad ng isang mabuting asawa. Gagawin nito na maging pabaya si Daniel at patuloy siyang magpapakita ng magabutas. Tinuruan ako ni Hector na agad na magbukas ng lihim na bank account at maingat na ilipat ang aking personal na ipon at kita doon. Nahanda rin siya ng ilang legal na dokumento para maprotektahan ang aking karapatan sa bahay at iba pang ari-arian. Tandaan, ang aming layunin ay hindi lang ang diborsyo. Bawin ang lahat ng sa iyo at gawing sagutin siya sa pagtataksil niya. Kailangan mong mas maraming patunay tungkol sa paglipat ng aset kay Maria. Mas maraming patunay, mas malakas ang iyong posisyon sa korte. Lumabas ako ng opisina ng abogado nang may konting kagaanan sa dibdib kahit ang sakit ay nandun pa rin, madurog at nangungunsumi. Pumunta ako sa bangko, binuksan ang bagong account ayon sa tagubilin ni Hector at pagkatapos ay nagbalik sa ospital. Sa daan, nag-rehearse akong ngiti, nag-practice ng mamata na may pag-aalala, nag-ulit ng mga linya ng isang nababahalang asawa. Tumingin ako sa aking salamin sa rear view. Kaya mo to, Carla, para sa iyong sarili, kailangan mong maglaro ng mayos. Nang pumasok ako sa silid ng ospital, si nanay ay nakahiga pa rin, si Daniel ay nakaupo sa tabi niya at abala sa cellphone na dali-daling naitatago nang makita ako. Bakit ka natagalan? Ang tanong niya, halos may pagtaksil ang pagkagulat niyang boses. 6-6 na ang doktor. Huminga ako ng humingal, ibinaba ang bag ng mga papeles sa mesa, ang boses ko ay puno ng pasensya. Sorry, nabaon ako sa trapiko pabalik, at nahirap ko pang hanapin ang PhilHealth card na katukpala sa loob ng isang libro. Naibigay mo na sa doktor? Kinuha ni Daniel ang mga papeles.
huminga ng malalim. Sige, aalis muna ako para ibigay. Bantayan mo muna si nanay. Habang lumalayo ang kanyang likod, alam ko na nagmamadali siya hindi lang dahil sa ina niya kundi para makapag-text na kay Maria. Umupo ako sa upuan at hinawakan ang gusot na kamay ng aking biyenan. Pasensya na, nanay, bulong ko sa kanya. Maraming gagawin tayo bago matapos ang lahat. Pagkaraang may lipat si nanay sa recovery ward, nagpanggap akong tiwala at mapagmahal na manugang nagmamadali rito at doon, nag-ayos ng mga papeles, bumibili ng tuwalya at termos. Nang dumating si Daniel, parang ang bigat na mabigat ay inalis sa kanyang balikat. Nagdahilan siya ng isang emergency sa trabaho at umalis ng bigla. Iniwan akong mag-isa para alagaan ang kanyang ina. Tumingin ako sa kanyang likod habang nawala sa likod ng elevator door. Ang ngiti sa aking labi ay tuluyang nawala. Sa lugar nito, isang malamig at determinadong titig. Ang hapon na iyon, ang liwanag ng araw ay kumukupas sa bintana ng silid ng ospital. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alkohol at sa tunog ng beeping na heart monitor. Si nanay ay gumaling na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay malambot pa rin at ang kanyang bibig ay bahagyang nabaluktot, ngunit gising na siya. Nakaupo ako sa tabi niya, pinipiga ang kanyang kamay, nag-isip ng mga taon ng kanyang pagmamalasakit sa akin. Biglang bumukas ang pintong silid. Isang malakas na amoy ng pabango ang sumugod, nalampasan pa ang amoy ng ospital. Si Maria ay pumasok, nagdadala ng malaking basket ng ma-imported na prutas na nakabalot sa makulay na transparent na papel. Nakasuot siya ng maluwag na krema-kulayang damit na maingat na nagtatatak ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang mukha ay may maingat na makeup at sariwa, kaibahan ng aking pagod at gusot na hitsura. Pagkatapos ng maraming oras na pagtatrabaho, nanay, narinig ko na nakasakit ka. Kinailangan ko agad na pumunta. Nilapitan ni Maria si nanay, umupo sa gilid ng kama, at hinawakan ang kulot na kamay ng matanda tulad ng isang anak na matagal na hindi nakita ang ina. Si nanay ay tumingin sa akin ng may bahagyang kaguluhan, pagkatapos ay tumingin kay Maria. Ang ngiti niya ay mapipilitan. Sinubukan ni nanay na bawiin ang kanyang kamay ngunit masyadong mahipit ang hawak ni Maria. Okay na ako ngayon, Hija. Abala ka pa namang pumunta. Ngumiti ng malawak si Maria. Tinulak ako ng pahiwatig sa isang sulok. Nanay, katoto ko si Carla. Ikaw ay tuladin niga nanay ko rin. Tingnan mo si Carla. Pagod na bakit hindi ko magiriniga profesional na karegiver para dito para hindi mabigatan si Charla ng mag-isa. Sinikap ko na hindi makita ang aking makamaw. Nangangahas ba itong babay na sabihin ang ganyang salita sa harap ko? Huminga akong malalim, naktayo ng basong mainit na tubig para kay nanay. Salamat sa mungkahi, ngunit kaya ko naman ang pag-aalaga sa aking biyenan. Sino pa ba ang mas makakaalam ng kailangan niya kaysa sa sarili niyang pamilya? Si nanay ay tinanggap ang basoeng tubig, ang makamay ay nanginginig kaya naman umagos ang konti. Tumingin siya sa akin ng may bahagyang pagpapahayag, pagkatapos ay tumingan ang nakikindat na si Maria. Biglang humikap si nanay at nagsalita ng mahirap. Carla, medyo gutom na ako. Pumunta ka sa labas ng ospital at bumili ng lugaw sa karinderiya sa kanto. Gusto kong lugaw na may maraming bawang. Natihilan ako. Ang karinderiyang iyon ay 1 kilometro mula dito, 11 minuto ang lakad. Malinaw na gusto nilang mapalayo ako para magkaroon ng privacy. Tumingin ako ng malalim sa mga matang aking biyenan, nakita ko ang pag-ibas at pagmamakaawa roon. Kung gusto nilang maglaro, bibigyan ko silang entablado. Sige nanay, pipunta na agad. Maria, samahan mo si nanay sandali ha. Kumuha akong ngunit nakalimutan ang aking handbag sa tabing ang basket ng prutas ni Maria. Sa loob ng bag na iyon, ang voice recorder na aking binili ay nakaon na at tahimik na nagtatala. Lumabas ako, isinarado ang pinto ngunit hindi agad umalis. Nakatayo ako ng nakadit sa dingding, narinig ang mga boses na tumatawid mula sa loop. Ang pakiramdam na nailatag sa labas sa iyong sariling tahanan, na naging sobra-sobra sa iyong sariling pamilya, nagtutusok sa aking ilong. Niluno ko ang luha, inaayos ko ang aking jacket at mabilis na lumakad patungo sa pintuan ng ospital.
30 minuto ang lumipas bago ako bumalik, may mainit na lugaw sa kamay. Ang pasilyo ng ospital ay nailaw na, ang puting liwanag ay malamig at nagahagis ng mahabang anino sa sahig. Itinulak ko ang pintuan at pumasok. Umasa akong makaharap kay Maria, ngunit ang silid ay walang tao. Umalis na siya. Si nanay lang ang nandun sa kama, nakamitsa ang mga mata ngunit ang kanyang pahinga ay mabigat at mabilis, hindi tulad ng pagtulog. Maingat ko itong ibinaba ang lugaw sa mesa at maingat na kinuha ang bag na may naktatalang voice recorder. Tiningnan ko ang magandang basket ng prutas na nandun pa rin. Ang mapulang mansanas at berdeng ubas ay maganda ang hitsura, ngunit para sa akin ngayon, parang malason na prutas mula sa isang masamang karakter sa kwentong bata. Huminga akong malalim, inayos ang kama ni nanay, at saka ko napansin ang isang bagay na kaiba. Sa ilalim ng unan ni nanay, may isang piraso ng puting papel na nakausli. Parang nakmadaling naktaho ang naklakay nito. Ang kutob ko ay nagsabi na hindi ito ordinaryong papel. Suminaw ako kay nanay na kamitsa pa rin ang mga mata niya. Dahan-dahan kong hinila ang papel palabas. Ito ay isang 4D ultrasound result mula sa isang kilalang private clinic. Ang malinaw na itim at puting larawan ng sanggol ay nakikita. Sa konklusyon, gestational age 12 weeks. Estimated sex, male. Patient, Maria Santos. Ngunit hindi iyon ang nakpabakal na aking puso. Ito ang maliit na dilaf na sticky note na nakakabit sa ibaba. Sa pamilyar na sulat ni Daniel ang parehong sulat na minsan ay maingat niyang sinulat ang mga love letters para sa akin. Nanay, mag-ingat ng husto para mahulog mo pa ang iyong apo. Lalaki siya. Iniingatan ka ang Diyos ng pamilya natin. Itago mo ito, huwag makita ni Charla. Nabitawan ng aking makamay ang papel. Bumagsa ito sa sahig ng mahinhin ngunit sa aking puso, parang libu-libong bato ang bumaksak. Si nanay. Ang babaeng lagi ko sanang iginalang at tawag na nanay. Ang babaeng humawak ng aking makamay at umaliw sa akin nang malaman ko na mahirap kaming magkaanak. Alam na niya ang lahat. Alam niya na nagtataksil ang kanyang anak. Alam niya ang buntis na babae. At mas masakit pa sa lahat tinanggap niya ito. Natuwa pa siya sa apo. Ang mga alaala ay bumugsong tulad ng daluyong. 7 taon ng pagtanggap ng pagtuya ng makamag-anak tungkol sa pakawalang anak namin. Sa bawat selebrasyon ng pamilya, nag-ulit silang wala pang bata at ang kaya ko lang ay yumuko at lunukin ang luha. Lagi si Daniel ang nagtatanggol sa akin ang anak ay regalo mula sa Diyos. Hindi pa kami handang tumanggap. Ngunit ang katotohanan ay si Daniel ang problema. Ang mamedikal na record mula sa kanilang premarital check-up na siyang itinago niya, ang pagsusuri na nagsasabing mababa ang kanyang sperm count, ay itinanago niya para malagyan ng sisi ang lahat sa akin. At ako, dahil mahal ko siya at hindi ko gustong mapahiya siya, ay tinanggap ang lahat ng sisi. Uminom ng mga herbal at gamot hanggang sa mabaho ng gamot ang aking katawan. Nahirap para sa isang bagay na hindi naman kasalanan ko. At ngayon, ginagamit nila ang aking pinakamatinding pagnanasa ang makaroon ng anak para talikuran ako. Tumingin ako kay nanay na nagpapanggap na natutulog sa kama. Ang pilikmata ay bahagyang nanginginig. Ang kamay ay humahawak sa gilid ng kumot. Hindi siya makatitingin sa akin o natatakot siyang harapin ang katotohanan na siyang tinatago. Dumulas ang luha ko hindi dahil sa sakit para sa aking sarili, kundi dahil sa pagkahabag para sa aking sarili. 7 taon akong nabuhay ng buong puso para sa pamilyang ito. Inalagaan sila tulad ng sarili kong laman at dugo para lamang matanggap ang sistematikong pagtataksil mula sa itaas pababa. Sa malamig na silid ni ospital na ito, napagitanto ko kung gaano ako kanag-iisa. Ako ay isang estranyo para sa kanila, isang dayuhan sa kanilang dugo, isang mataas na antas na tagapag-alaga na nakaswot ng pangalang manugang. Tumayo akong nakatayo sa gitnang silid, ang makamay ay kumapit ng mahigpit sa papel. Huminga akong malalim, ang boses ko ay nanginginig ngunit matigas habang tumatagos sa walang taong silid. Nanay, huwag na magpreten,
buksan mo ang iyong mamata at tingnan mo kung ano ito. Si nanay ay nagulat. Ang buong katawan niya ay nagsikip tulad ng isang batang nahuli. Dahan-dahan niyang binuksan ang mamata makulap, pagod, umiwas sa aking direktang tingin. Nang ang kanyang mga mata ay nakarating sa papel ng ultrasound sa aking kamay, ang kanyang mukha na pula na sa sakit ay naging mas maputla pa. Nagsimulang mangatal ang kanyang malabi. Carla, anak, pakinggan mo si nanay. Ako, gaano nakatagal mong alam ito? Ngumiti ako ng mapait, ang luha ay dumadaloy sa aking pisngi. Itinaas ko ang papel sa harap niya. 1 buwan? 2? O mula pa nang malagay siya? Si nanay ay nagpumilit na umupo. Ang kanyang kulot na mga kamay ay umabot papunta sa akin ngunit umatras akong isang hakbang. Ang galaw ko ay tulad ng isang sampal sa kanyang mukha. Napaluha siya. Nanay, alam ko na, 3 buwan na, ngunit labis akong nagdurusa, Carla, lubos na nagdurusa. Nagdurusa? Inulit ko ang salita, ang boses ko ay mapait hanggang sa pusakal. Nagdurusa ka dahil kailangan mong magpanatiling ang lihim. O nagdurusa ka dahil natatakot kang malaman ko at hindi na makauwi ang iyong apo. Si nanay ay tumingin sa akin, ang mamatang punong ng pagmamakaawa at kawalangang pag-asa. Carla, 3 henerasyon na ang pamilya namin na walang lalaking anak. Ang ama ni Daniel ay namatay ng maaga, isa lang siya, 7 taon na, at walang pagbabago. Lubos rin akong nag-alala, at si Maria, siya ay buntis ang lalaki. Iniisip ko lang ang pamilya. Bawat salita niya ay parang asin sa sugat ko, dahil sa lalaki, dahil sa angkan. Para sa mga bagay na walang kamay na ito, handang yurakan ang kaligayahan ng isang babaeng nabubuhay at buo ang pag-alay ng kanyang kabataan para sa kanila. Iniisip ba niya na ang pagbibigay sa akin ng titulong unang asawa ay isang kabutihan? Nakatayo akong nakatotuo sa harap niya, tumingin sa puting buhok ng aking biyenan. Hindi ko siya agad tulungang bumangon at hindi rin ako nagsalita ng pagpapatawad. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako maaring bumalik sa kahinaan. Ang pagpapatawad sa maling lugar ay isang uri ng pagpapakamatay. Kung tatanggapin ko ang kanyang pagmamakaawa, ang aking buhay ay malulunod sa dagat ng pihati, laging isang anino sa tabi ng kaligayahan ng iba. Nanatiling nakaluhod si nanay. Ang kanyang pag-iyak ay tumatahol sa walang taong silid ng ospital. Akala niya ay ang kanyang pagpapakaba at ang makataon ng pagmamahal nila sa isa't isa ay magpapahina ng loob ko tulad ng dati. Ngunit nalilito siya. Ang aking puso ngayon ay malamig na, naging matibay laban sa mga luha na iyon. Alam ko na ang kanyang pagmamakaawa ay hindi dahil sa pagmamahal niya sa akin kundi dahil natatakot siya nagagawa akong kaguluhan na makakapekto sa reputasyon na pamilya at karera ng kanyang anak. Nang walang salita, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa at sinigurado ang koneksyon sa voice recorder na naktala sa kanilang pag-usap ni Maria ng maaga pa. Hindi ako nagsalita. Tahimik kong inilagay ang cellphone sa mesa, binuksan ang speaker sa pinakamataas na volume. Ang boses ni Maria ay tumalab malinaw, tulad NG na katayo, siya mismo doon. Suwerte naman nege pagkakasakit nege nanay niya. Yung manugang na mapagmahal ay magseserbisyo, puwede na tayong mag-enjoy nege oras natin. At itong bahay pagkapalit kong titulo, dapat kasama ang pangalan ko. Saka ba, yung matanda na palabasta, ikuha kong professional caregiver, hindi ko siya alagaan, kailangan ko pang panatilihing fit ang katawan ko, daan-daang salita lang ang sinasabi niya, parang basura na walang kwenta. Tinapos na ni Maria ang kanyang pag-usap kay Daniel tungkol sa pagpapadala ng nanay sa isang nursing home at sa pagkuha ng titulo ng bahay para sa kanyang pangalan. Ang pagiyak ni nanay ay bigla na lang natigil. Itinangalan niya ang kanyang ulo, ang mukha niya na nakunutsara sa sakit ay biglang nagsimulang mag-freeze tulad ng bato. Ang mamatang malawak ang bukas, nakatutok sa cellphone na nagbibigay ng bawat mapang insultong salita na sinabi ng babae na kamakailan ay nagpupuri ng kanyang kabaitan. Amoy, nursing home, basura.
Ang mga salitang ito ay tulad ng mga tapon na basag sa apok na direktang ibinato sa kanyang mukha sa kanya at sa lahat ng kanyang pangarap tungkol sa isang masayang 3 henerasyong pamilya. Naktayo si nanay. Ang kanyang mamatandang kamay ay kumapit sa headboard ng kama, ang mukha niya ay naging pula at matigas, ang kanyang pahinga ay mabilis, parang may asma. Paano niya nasabi iyon? Ang walang galang na babaeng iyon, nangangahas siyang sabihin na ipadala niya ako sa nursing home. Lumingon si nanay sa akin, ang mamata niya ay naglalagablap hindi na punong pagmamakawa ngunit kagalit. Ang kanyang matitigas na mga daliri ay kumapit sa aking pulso, nagpainit habang binibitawan ang lahat ng dati. Charla, narinig mo ba iyon? Balakin niyang kunin ang lahat ng aking pera at itapon ako sa labas. Nanatili akong nakatayo ng walang kilos, hayaan siyang maglabas ng galit. Alam ko na ang gamot na ito ay nagawa na ang epekto nito para sa mga tao tulad ng aking biyenan. Ang emosyon ay maring hindi sapat ngunit kapag ang kanilang sariling interes at kaligtasan ay pinagtabasan, lalaban silang ng buong lakas. Napagtanto niya na kapag pinayagan niyang pumasok si Maria sa bahay, tapos na ang kanyang buhay. Mawawala ang kanyang salapi, ang kanyang tahanan, at ang kanyang dignidad. Nakita mo na ba, nanay? Malamig at matalas ang boses ko. Iyon ang babaeng gusto mong magdala para manganak ng iyong apo, hindi pa siya asawa at plano na niyang itapon ka. Inisip mo bang pagkatapos niyang makuha ang lahat ng aset, meron ka pang lugar sa bahay na iyon? O sa oras na iyon, ikaw na ang hihiling sa akin ng pagkain? Napalugmok si nanay sa kama, iniyak ang sarili ng tuluyan. Ngunit ngayon, ang pagiyak niya ay isang pagiyak ng tunay na pagsisisi at takot, hindi na ang pagmamakaawa na ginawa niya kanina. Napagtanto niya na pinalaki niya ang isang kalaban sa loob ng kanyang tahanan. Pagkaraan ng ilang sandali, itinangalan ni nanay ang ulo, pinunasan ang luha gamit ang laylayan ng kanyang damit, tumingin sa akin ng may hindi kapani-paniwalang determinasyon. Hinawakan niya muli ang aking kamay ngunit ngayon, ang kanyang kamay ay mainit at matibay, tulad ng isang pangako ng isang tagaglaban. Carla, nakamali si nanay. Isinusumpa ko sa kaluluwa ngang ama ni Daniel hindi ko kailanman papayagang makapasok sa pintuan ng bahay na iyon ang babaeng iyon. Tulungan mo si nanay, marunong kang mag-isip, marunong kang mag-compute. Tulungan mo akong turuan silang leksyon. Sinasabi ko ang lahat ng gusto mong sabihin ko. Tumingin ako sa mamata ng aking biyenan, nakita ko ang determinasyon na halos sa takot. Alam ko na ang alyansang ito ay hindi na batay sa purong pagmamahal ng ina at anak. Ito ay isang kasunduan ng kaligtasan laban sa isang karaniwang kaaway. Ngunit mabuti rin iyon sa labanan na ito. Ang isang kakampi na may malalim na kaalaman sa lihim ng kaaway ay nagpapalakas ng aking posisyon. Hinihpit ko ng mahinahon ang kanyang kamay. Sige, tutulungan kita. Ngunit mula ngayon, susunod ka sa lahat ng aking plano. Pagkatapos ng sandaling pagpapahinga, pinunasan ni nanay ang kanyang maluha. Ang matandang mukha ay nagpapakita ng mga determinadong linya na hindi pa niya nakita. Nakaupo siya sa kama ng ospital. Ang magkamay ay mahigpit na magkasama, ang magkasukasuan ay puti sa pagkakapit, ang mamata ay nakatutok sa walang espasyo habang tinitimbang ang isang napakamahalagang galaw. Alam kong lubos ka na nakdurusa. Ang sakit ng taong ipinakanulo ng sariling anak at tinatrato bilang basura ng babaeng magtatayo ng tahanan niya. Ngunit walang oras para umalih. Kailangan naming kumilos bago bumalik si Daniel. Inilabas ko mula sa bag ang desk clock na may nakakabit na hidden camera na binili ko ng maaga. Inilagay ko ito sa tabi ng mesang nanay, nakapaligid ng boteng gamot. Lumingon ako kay nanay at maingat na nagbigay ng instruksyon. Nanay, tandaan mula ngayon, kailangan mong magpanggap. Ipakita na sinusuportahan mo pa rin si Maria, na hinihintay mo pa rin ang apo mula sa kanya. Kailangan iyong maniwala si Daniel na nandito ka pa rin sa kanyang panig. Sa ganon, pabaya siyang magsalita tungkol sa pera at mga plano. Tumango si nanay, ang boses niya ay nanginginig ngunit matigas. Alam ko na magagawa ko iyon,
Huwag mag-alala, hindi ko papayagang makuha ang lupang aking asawa. Sa tamang oras, ang mayapa ni Daniel ay tumatahol sa pasilyo sa labas. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nagdadala ng isang bag ng lugaw at ilang karton ng gatas. Ang hitsura niya ay nakamask ng fake na pagmamalasakit. Nanay, kumusta na ang pakiramdam? Naalala mo ako dito nagmamadali sa ospital para sa inyo. Nahintay akong walang hininga, natatakot na hindi makontrol ni nanay ang kanyang sariling damdamin at ibunyak ang lahat. Ngunit hindi huminga si nanay ng malalim, tumingin sa anak niya. Sa isang sandali ay may alon ng emosyon sa kanyang mukha, ngunit mabilis na naging malamig at mapagmahal tulad ng dati. Tinapik niya ang kamay ni Daniel, ang boses niya ay mahina. Mabuti na si nanay, hirap ka pa naman. Nang pumunta si Maria kanina, sinabi niyang buntis siyang lalaki. Natigilan si Daniel ng saglit. Lumingon sa akin na abala sa isang sulok ngunit nang walang reaksyon. Lumabi siya at bulong sa tainga ng ina niya, puno ng kasiyahan. O nanay, panganay na apong pamilya. Magaling na si nanay para mahawakan ang apo. Tumango si nanay, pinigilan ang isang buntong hininga. Mabuti naman may apo, ngunit mahal ang gastos sa ospital at kailangan pa nating asikasuhin ang pagsilang ng bata. Baka ibenta na ang lupa sa probinsya para makapagtipon ng puhunan. Sa salitang ibenta ang lupa, ang mga mata ni Daniel ay biglang nagliwanag tulad ng headlight. Nakalimutan niya ang sakit ng kanyang ina. Ang boses niya ay naging masigla ng hindi nararapat. Tama iyan nanay. Nakatiwas ang lupa. Saka ito, ang bahay nating tinitirhan baka pwedeng kausapin si Carla na pumirma na waiver ng karapatang magmayari. Kailangan ko ngang collateral para sa malaking loan para sa bagong negosyo. May pera, mas makakatulong tayo sa inyo at sa baby. Nagbuhos akong tubig ngunit ang mga kamay ko ay nanginginig na halos mabuhos ang lahat. Malaking plano pala niya. Hindi lang gusto niyang magdala ng kaleyera sa bahay, gusto rin niyang makuha ang bahay mismo. Pinipilit akong pumirma ng waiver para maging collateral. Lumingon ako, nginuya ang labi para hindi makasigaw. Nagpapasalamat sa loob ko sa desk clock na tahimik na nagtatalang ang bawat salita ng mapanlinlang na asawa ko. 2 araw pagkatapos, nang dumilim na ang gabi, nakaupo akong mag-isa sa study room. Ang asul na liwanag ng monitor ay kumikislap sa aking pagod na mukha. Tumunog ang notification ng email mula sa private detective agency na nagmadali akong tinanggap ng nakarang araw. Subject, Investigative Report Daniel Cruz. Nanginginig na binuksan ko ang attachment. Bawat linya, bawat numero ay lumatulat na kutsilyo na tumusok sa aking puso. Ang Chondo unit sa bagong urban development na tinawag niyang investment ay nakapangalan hindi sa kanya, hindi sa akin, kundi sa ina ni Maria. Ang buong deposit at 3 pagbabayad, kabuang aya 2 milyon, ay inilipat mula sa private account ng kumpanya ni Daniel sa ilalim ng titulong Payment to Business Partner. Anong partner? Ito ay simpleng money laundering para ilipat ang aming family funds sa bulsa ng pamilya, ang kanyang kalyera. Ngunit ang pinakanakatakot na impormasyon ay nasa huling pahina ng ulat. Si Daniel ay lihim na nag-aaplika ng mortgage sa bangko. Ang collateral, ang aming kasalukuyang tirahan, ang bahay na ibinigay nga aking mga magulang, ang kalahating ang presyo ng ibenta nila ang kanilang lupain sa probinsya para sa aming kasal. Ang aplikasyon ay nasa pinakamataas na yugtungang evaluation. Isang pirma lang, asawa ang kailangan para marilis ang pondo. Ang talanggawa, ang detective ay nagpapangginuon ng aking likod. Plano niyang linlangin si Carla na pumirma ng mortgage documents sa pagkukunwari na business loan. Kapag hindi natuklasan sa tamang oras, sa loob ng ilang araw, magiging utang si Carla at ang bahay ay mapupunta sa mga kamay ni Maria at ng kanyang ina. Tumingin akong paikot sa pamilyar na silid sa mga larawan na aking mismo itinaas sa dingding, sa mga halaman na aking pinalaki. Ang bahay na ito ay hindi bato at semento. Ito ay aking dugo at laman. Ang pagkadiri ay tumahak sa aking lalamunan. Nakatira ako kasama ng isang demonyo na nagbalat kayo bilang isang edukadong tao, isang tao na ang kasakiman ay tumalikod sa lahat ng pagkatao.
Kinabukasan, nege umaga, sinimulan ko ang plano na tinawag ko sa sarili ko na operasyon paglipat. Alam ko na hindi ko maaring lumipat nang maingay kaagad gagawin iyon na mapansin si Daniel at gagamit siyang lahat ng paraan para i-freeze ang maaset bago kami mapunta sa korte. Kailangan kong maging parang langgam tiyak at tahimik, bawat araw ay nagdadala ng kaunting gamit para sa oras na mapansin niya matagal nang walang laman ang pugat. Nagrenta ako nung maliit na studio apartment sa isang eskinita malapit sa opisina. Sinabi ko itong bodega para sa mga lumang accounting records para sa mga year-end tax filings. Bawat umaga sa trabaho, sa halip ngang maliliit na bag, may malaking bag na ako. Ngayon, ang aking jewelry box na regalo, ang aking magulang sa kasal. Bukas, ang aking personal na savings book bago pa kami nagpakasal. Makalawa, ang aking mga diary at photo album mula sa kolehiyo. Binalot ko ang bawat alaala ng maingat tulad ng pagbabalot ng mga basag na piraso ng aking magandang nakaraan. May mga sandaling hawak ko ang scarf na tinahi ko para kay Daniel noong unang taon ng aming relasyon. Nag-alinlangan akong ilagay sa bag ngunit pinilit kong ibalik sa drawer. Ang mga bagay na pag-ari na laala kasamang taksil ay hindi ko kailangan pang dalhin. Hayaan silang manatili at mabulok kasamang kasal na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kontrol sa pananalapi ng aming maliit na negosyo. Bilang senior accountant, may hawak ako ng susi at password ng company safe at mga pangunahing banking account. Habang abala si Daniel sa kaliyera at pabaya sa negosyo, tahimik kong binago ang password ng safe. Inilipat ang banking token sa two-factor security mode na ang aking cellphone number lang ang makatanggap ng OTP code. Ginawa ko ang lahat ng ito ng may kakaibang katahimikan, wala ng pangingini o takot tulad ng mga unang araw pagkatapos ng pagkatuklas. Marahil ang sakit na maabot ang kailaliman ay nagiging pamamanhit o kaya ang instinct ng kaligtasan ng isang babae ay nagising ng mas malakas kaysa dati. 18 ng Oktubre, 7 taon ang anibersaryo ng aming kasal. 7 taon na ang nakalipas. Ang araw na ito ay pinakamasayang araw na aking buhay. Nakasuot ng puting wedding dress, naniniwala akong nahanap ko na ang ligtas na tahanan para sa buong buhay ko. 7 taon pagkatapos, ang araw na ito ay naging araw ng pagdiriwang ng patay ng clinical menteng namatay ng matagal na kasal. Pumunta pa rin akong sa palengke, binili ang mapaboritong lutuin ni Daniel, beefsteak, sinigang, kare-kare. Nagluto akong maayos. Ayos na ang hapagkainan at may 2 kandila na kumikinang. Naglagayng red wine sa tabi, hindi para pag-initin ang relasyon, kundi para sindihan ang isang bomba. 7:00 gabi, lumalamig na ang hapagkainan. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Daniel. Alam ko na ang sagot. Matagal na ring naktunog bago may sumagot. Ang boses ni Daniel ay maraming ingay, musika at mga basyong nagtatakpo. Hello mahal, sorry ha. May VIP guests ako ngayon mula sa Cebu. Siguro matagal pa bago umuwi. Kumain ka na, huwag mo akong hintayin. Sige, mag-alala ka sa mga bisita. Naluto ko para sa ating kailan ka man bumalik, magtatamaan tayo ng kopa ng wine. Happy anniversary. Sumagot ako ng malumanay at matobis hanggang sa ako mismo ay nagulat sa aking sariling pagganap. Binalik niya ang tawag ng mabilis. Napansin ko ang mabilis na pag-click ng linya bago niya ibaba ang telepono, parang bago siya bumalik sa mga bisita. Nagpadala muna siyang mensahe. Ngumiti akong malamig. Mga bisitang vape. Ang kanyang vape ay malamang nakahiga sa kanyang nga braso nang hihingi ng regalo sa isang magandang restoran. Hindi ako malungkot, hindi rin nabigo. Alam ko na ang script na ito. Tumayo ako, inayos ang ilaw, kumuhang litrato ng masayang hapagkainan na may 2 basong red wine, may bungkos ng rosas na binili ko para sa aking sarili. Inipost ko ang larawan sa Facebook, natag si Daniel, kasama ang mabagsik na caption, 7 taon, isang landas kahit gaano kabisi, hindi nalimutan ng aking mahal na asawa na magpadala ng bulaklak para sa ayat niya, naghihintay na magsama-sama tayo. Mahal kita, pinakamahusay na asawa. Pinubliko ko ito. Alam na alam ko na si Maria na laging tinitignan ang aking profile tuwing araw
ay makakakita nito. Ito ang aking psychological warfare laban sa kanya. Sa selos at pagnanais na magmay-ari ng isang babaeng nagdadalang sanggol, hindi niya kayang tiisin ang larawan ng kanyang lalaki na masaya kasama ng pangunahing asawa sa espesyal na araw. 10 minuto pagkatapos magpost, ang aking telepono ay nagugulat sa mga komento ng mga kaibigan at pamilya. Pinupuri nila si Daniel na romantiko, kinikilala ko bilang mapalad. Walang nakaalam na sa likod ng magandang litratong iyon ay isang babae na nag-isang nakaupo sa malamig na sala, ngingunguya ang kalungkutan at pagtataksil. Tumunok ang doorbell malakas at paulit-ulit, pumutol sa katahimikan na sala na nililamon ng mahinang liwanag ng kandila. Nagulat ako, tumingin sa orasan 9:00 ng gabi. Kung hindi ito ang babaeng nakakita ang masayang litrato ko, ngumiti ako ng malamig, isang ngiti na kahit saan sa salamin hindi ko makikilala, at tumayo para buksan ang pinto. Ang mabigat na pintong bahay ay bahagyang nagbukas. Isang matapang na amoy ngang pabango ang bumuksong papasok sa ilong ko. Nalampasan pa ang amoy ngang lumamig na pagkain sa hapagkainan. Nakatayo sa harap ko si Maria Santos. Sa kamay niya ay isang malaking bungkos ng puting lili, ang bulaklak na kinasusuklaman ko dahil ang amoy nito ay palaging nagpapaalala sa akin ng kalungkutan at kamatayan. Nakasuot siyang pula kayumanggi na knit dress na maingat na nagpapakita ang kanyang hugis at ang bahagyang lumabas na tiyan. Carla, nadaan lang ako nakita ang litrato mong nagpost, dalhin ko bulaklak para binati kayo. Ang kanyang bose ay matamis, ngunit ang kanyang magamata ay mabilis na sumisinag. Sa loob ng sala, naghahanap ng si Daniel. Nandun ba si Daniel? Lumayo ako para payagang pumasok si Maria. Ang boses ko ay kalmado. Salamat, Maria, mabait mo naman. Si Daniel ay abala pa sa mga bisita, hindi pa umuwi. Pasok muna. Pumasok si Maria nang parang siya ang may-ari. Ang matakong niya ay nagtatahol sa kahoy na sahig. Inilagay niya ang bulaklak sa mesa at maingat na inilantad ang isang reddish-purple na marka sa kanyang collarbone, ang markang isang mainit na halik o sa mas tamang pagsasabi, isang marka ng pagmamay-ari. Sayang ha, akala ko andun na siya. Umupo si Maria sa sofa, ang kamay niya ay nagpapahid sa kanyang tiyan. Napagod talaga ang buntis. Carla, lagi na akong naghahangat, nagising pa ng hating gabi para bumili ng pagkain. Alam mo ang kaiban ng babae na may mahal na asawang nagmamalasakit. Nagbuhos akong tubig para sa kanya, ibinaba ng malakas sa mesa para mabuhos ang konti. Naupo akong katapat niya, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. O kaibahan ng asawa, pero ang pag-aaring Diyos ay ibinibalik sa Diyos. Ang hindi talaga sa iyo, kahit gaano mo sikaping kukunin, hindi mo mapananatili. Sino ba ang ama ng bata? Hindi mo pa ako nakuwento kailanman. Natigilan si Maria ng kaunti, ngunit nang mapahamong, kakilala lang namin. Napakagandang lalaki, medyo komplikado lang ang sitwasyon. Sabi niya ang asawa niya ay walang malasakit at hindi marunong manganak, tulad ng buhay ng dalawang bagay na walang kahulugan. Agaman o maya, maginggit siya para sa amin. Ang bawat salita niya ay pumupunit sa aking bituka. Ngunit nanatili akong kalmado ng tahimik na nakaw ng kamera sa halving unit sa likod ng TV. Ang maliit na indikator light ay kumikislap, nagtatalang lahat. Nagpapasaya siya sa kanyang imaginary na tagumpay. Hindi niya alam na ang bawat salita niya ay magiging katibayan sa korte. Siya, para sa iyong katuparan, binibigyan ko siyang mahabang titig. Ang nagtataksil isang beses ay maaring gumawa ulit. Ngayon, pinabayaan kaniya ang kanyang asawa bukas. Sino ang magsasabi na hindi niya rin gagawin iyon sa iyo pagdating ng isang mas batang babae? Nagiba ang kulay ng mukha ni Maria. Ang ngiti sa kanyang labi ay natago. Tumayo siya, itinuro ang mukha ko. Huwag kang maglaro, Carla. Mahal niya ako ng tunay, hindi tulad nega iyong ubusan na relasyon na walang espesyal. Alam mo kung sino ang pipiliin niya, isang babaeng nagdadala ng kanyang inapo
o isang babaeng walang mayalay, kaya hayak na ang kanyang mabaraha. Pumunta siya rito ngayon hindi para manligaw kundi para magdeklara ng digmaan para paipitin ako at gawing mawalan ng composure. Ngunit ang lumang Charla ay maaring umiyak, ang bagong Charla ay tumatawa lang sa loob. Kung sino ang pipiliin niya, makikita natin. Tumayo ako, tahimik na binuksan ang pintuan, gabi na, umuwi ka na. Malamig hindi maganda para sa bata. Si Daniel ay malapit nang dumating, ayaw ko siyang makita ang ibang tao sa bahay sa ganitong oras. Pagtayo ni Maria para lumabas, lumingon pa siya at inihaboy sa akin ang mapait na tingin. Hinihintay kita, Carla, makikita mo kung sino ang magiging estranyo sa bahay na ito. Naksara ang pintuan. Itinuang ko ang aking likod sa pinto, huminga ng malalim. Tiningnan ko ang maputing lili sa mesa katulad ng bulaklak sa libing at kinuha ko ito at itinatapon sa basurahan. Ikadalawa ng madaling araw. Ang sala ay nasa kadiliman. Ang liwanag lamang ng lansangan ay pumaparang sa mga kurtina. Nakatayo ako sa sofa, yakap ang unan. Ang mata ay bukas na nakatutok sa bintana. Ang pagod ay kumapit sa buong katawan. Ngunit ang aking isip ay alerto, parang isang bantay na naghihintay sa kaawe. Tumunog ang makinang sasakyan mula sa ibaba. Ingayng pintong kotse. Mayapak na nag-aatubiling gumagalaw, isang susi na nagtatangkang pumasok sa lock. Bumukas ang pintuan, pumasok si Daniel kasama ang malamig na hangin ng gabi at matapang na amoy ng alak. Nakatayo siya sa pintuan, ang kamay ay nakadiit sa aparador para mapanatiling tuwid ang katawan, ang matang nagsasakripisyo para sa dilim ng sala. Baba, hindi ka patulog? Tumayo ako, hindi binuksan ang malaking ilaw, nagbukas lang ng maliit na bedside lamp sa sulok. Ang mahinang liwanag ay sapat para makita ang kawawaawang hitsura ng asawa ko. Ang polo niya ay gusot at nakalabas sa pantalon, at sa puting kwelyong polo, isang bakas ngang lipstick na pula kayumangi, ang kulay ng labi ni Maria kanina. Naghintay akong umuwi ka. Ang boses ko ay kalmado tulad NG hanging lumilipas. Pumunta ako sa kusina, kumuhang basang tuwalya na pinalamig, piniga at ibinigay sa kanya. Uminom ka ng marami, punas ang mukha mo para umipo ka sa sarili mo. Bukas kailangan tayong pumunta sa ospital para sunduin si nanay. Tinanggap ni Daniel ang tuwalya. Ang kanyang makamay ay nakagalaw habang hinawakan ang aking makamay. Tumingin siya sa akin ng panunuri, puno ng pagkagulat. Marahil inihanda niya ang isang tumpok na mga pagpapaliwanag o inihanda ang kanyang sarili para sa storm ng sigasig. Ngunit ang nakakakilig na katahimikan ko ay hindi niya inaasahan. Ito ang nagpahisit sa kanya ng higit sa anumang sigaw. Kliyente, pinilit akong uminom, malaking proyekto. Binalot niya ang kanyang mukha sa mainit na tuwalya para itago ang pagkalito. Nang yumuko siya, ang amoy ng pabango ni Maria, ang mabangong amoy na palagi niyang ipinagmamalaki bilang amoy ng kaakit-akit na babae, ay bumaksak sa ilong ko mula sa kanyang damit at buhok. Ang amoy na iyon ay nakadikit sa asawa ko tulad ng pagmamalaking marka. Ang trabaho ang kailangan, sagot ko, ang boses ko ay parang makina. Magpalit ka na at matulog na, bukas kailangan pa nating sunduin si nanay, hinihintay ka niya. Tumingin sa akin si Daniel nang parang nakatingin sa isang bagay na hindi niya nakikilala. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang asawa ay ganito ka mapagmahal, ganito ka blanko ng reaksyon. Baka hindi ko talaga alam, baka labis siyang pagmamahal sa akin, tinatanggap ang lahat ng kasinungalingan. Ang pagdududa ay kumikislap sa kanyang mga mata, ngunit ang pagkalasing at pagod ay dumapo sa lahat ng bagay. Alis muna ako para maligo. Lumayo si Daniel mula sa aking titig, nagmamadaling pumasok sa banyo tulad ng isang takas. 3 araw pagkatapos, sinabi ang doktor na ang kondisyon ni nanay ay stable, pwede nang umuwi at ipagpatuloy ang outpatient treatment. Maagang gumising at naglinis ng bahay, pinalitan ang bedsheets sa kwarto ng nanay, nagluto ng masustansyang sopas. Si Daniel ay nakukunwari ng maselan at masigasig na manguna sa pagpapauwi sa nanay.
Alam ko na masaya siya hindi dahil gumaling ang kanyang ina kundi dahil ngayon ay isasagawa niya ang susunod na yugto ang kanyang plano. Dalhin si Maria sa bahay sa ilalim ng pagkukunwaring kaibigan. Nang hapon na iyon, ang taksi ay huminto sa harap ng condominium. Inakay ni Daniel si nanay sa loob at kasunod ni Maria, puno ng malaking bag sa makabilang kamay. Nakasuot siya na makulayang floral dress, mahinang makeup kaibahan ng mapangakit na hitsura niya kanina, nagpapanggap na dalagang mabuti. Opo nanay, narinig ko na nakasakit ka, kailangan ko agad pumuntang bisitahin. Tinawid ni Maria si nanay ng may malinis na ngiti. Nagdala pa akong yam extract at ginseng para sa iyo, meron din akong para kay Carla. Si nanay ay umupo sa sofa, huminga ng malalim. Tumingala kay Maria at pagkatapos sa akin na nakatayo sa pintuan ng kusina at sa kaliwang banda ni Maria at Daniel na mukhang perpektong magkasama. Ang mata ni nanay ay may mabilis na liwanag ng malamig, ngunit mabilis na nagbalik sa mapagmahal na ekspresyon. Hinawakan niya si Maria papalapit, tinapik ang kanyang kamay. Naku, napakamaalaga mo, bihira na ang ganyang kabataan ngayon. Si Daniel, na nakita ang masayang pagtanggap ng ina kay Maria ay naging maliwanag ang mukha. Kinindatan niya si Maria at pagkatapos ay lumingon sa akin at nagbigay ng utos. Carla, pumunta ka sa kusina at magluto. Mananatili si Maria para kumain, gawin mong masarap. Sumagot akong mapakakatiwalaan at pumunta sa kusina, ginagampanan ang papel ng isang mapagpakumbabang asawa. Habang nagluluto, ang mahalakak at kuwento mula sa sala ay pumapasok sa kusina. Si Maria ay nakpupuri ng walang tigil at si nanay, alam kong nagtatanghal, ay nagtatawa at nakpupuri rin. Yung charla namin ay mabuting loop ngunit medyo mahina ang galaw. Maingat na sinabi ni nanay ng malakas para marinig ko, sana makatulad siya sa iyong liksidad. Ngumiti akong mapait habang kumukulo ang sopas. Ginagawa niya ang tamang script. Ibinababa ang aking imahe para itaas si Maria para mawala ang kanilang ingat. Ngunit ang marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig ng babaeng tinitiknan ko bilang nanay ay nagpapainit pa rin ng aking puso. Ang tanghalian ay dumaan sa isang pekeng masayang simbuyo. Si Maria ay umupo sa tabi ni Daniel. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang kanyang nga paa na naglalagay sa mga paa ni Daniel at sa ibabaw ng mesa, patuloy niyang kinukuha ang pagkain para sa kanya. Ang nga mata ay nanggagala ng palihim. Kainin mo ito, Daniel, masustansya. Naglagay si Maria ng isang piraso ng karne sa mangkok ni Daniel. Ang boses ay nag-aanyaya. Salamat, kumain ka rin para sa inyong kalusugan. Halos naslip si Daniel ng para sa inyong dalawa, ngunit nakpasan niya sa huling sandali. Pumulas ang mata papunta sa akin ng may babala. Si nanay ay nakaupo sa ulong mesa, pinagmamasdan ang lahat. Humigop ang sabaw at pagkatapos ay biglang bumulong. Tingnan ang kabataan ninyo, masaya. Sana may naririnig na tawang ang bata sa bahay na ito. Si Carla ay hindi pa nagbibigay ng anak. Nalulungkot si nanay. Naksisilip ang tingin nina Daniel at Maria sa isa't isa, ang mga mata nila ay nakliwanag. Ito ang senyal na hinihintay nila. Ibinaba ni Daniel ang chopsticks, humikab, ang mukha ay seryoso. Tama ka, nanay. Ang bagay na may anak ay mahalaga, gusto ko rin itong kausapin ang dalawa ninyo. Iniyuko ko ang mukha sa mangkok kong kanin, ang puso ay kumakabog. Ang sandaling ito ay dumating na rin. Malapit na silang ihayag ang lahat sa hapagkainan na ito sa harap ko at ng aking biyenan. Ang kainan ay natapos sa nakakasakal na katahimikan. Nagdahilan si Maria na may dapat gawin at umalis para mabigyan ng espasyo ang pamilya para ayusin ang panloob na usapin. Umalis siya, ngunit ang maikpit na moat ay nanatili pa rin sa buong bahay. Si nanay ay nagpaalam na magpahinga, ngunit bago isara ang pinto, nagbigay siya sa akin ng isa sa kanyang makabuluhang matitik. Kaya mo anak, ang oras ng pagpapasya ay tumunok na. Nagayos akong nga pinggan sa kusina nang pumasok si Daniel. Nakatayo siya nang nakatuon sa refrigerator. Ang mga braso ay nakatawid. Ang mukha ay malamig at malayo, kaibahan ng pekeng pagmamalasakit niya ng mga nakaraang araw.
Ang mga mata niya ay walang natitirang pagmamahal sa kanilang dalawa, tanging pagkalkula at kalamigan. Charla, iyan muna. Sa sala kailangan nating mag-usap. Iniwan ko ang mga pinggan, pinunasan ang mga kamay, huminga ng malalim para patahimikin ang tibok ng puso ko. Lumabas ako sa sala, naupo sa katapat na upuan. Sa mesa, isang A4 paper ang nakalatag na ang boldong titulong kasunduan sa diborsyo ay kaagad na bumagsak sa aking mamata. Palayain na natin ang isa't isa, Carla. Binuksan ni Daniel ang usapan. Ang tono niya ay parang nag-usap tungkol sa isang nabigo na negosyo na kailangan ng liquidation. Maingat ko itong pinag-isipan, hindi tayo bagay sa isa't isa. 7 taong pagsasama, nahihirapan akong huminga sa tabi mo. Kailangan ko ang babaeng tunay na nakakaintindi sa akin, makakasama sa akin at pinakamahalaga, makakabigay ng kumpleto, pamilya na may tawang bata. Tumingin ako sa kanya at bahagyang natawa. Hindi bagay 7 taon ng kabataan mula sa walang-wala hanggang sa pag-aring bahay at sasakyan. Isang pangungusap lang at lahat ay nawawala. Ang karaniwang dahilan lalaking nag-infidelity, napakamurang tunog. Sinasabi mong hindi bagay o dahil si Maria ay buntis ng lalaki. Tumingin akong diretso sa mga mata niya, wala ng takot o pagpapakaba. Natigilan si Daniel. Ang mukha niya ay nagbagong ng kulay sa isang sandali, ngunit mabilis na nagbalik ng tamis. Alam mo na pala, mabuti wala na tayong kailangang libutin pa. O, si Maria ay buntis, lalaki iyon, ang tagapagmana ng pamilya. Hindi ka makapanganak, kailangan mong maging makatuwiran at umurong. Huwag pilitin akong maging mahalay. Inagaw niya ang papel papunta sa akin, ang daliri ay nagtatahol sa mesa. Naisulat ko na ito, ang bahay na ito ay aming makasamang aset, ngunit ang karamihan ng pondo ay nagmula sa akin. Ang iyong kontribusyon ay paglalaba at pagluluto, ibibigay ko sa iyo ang 20% ng halaga ng bahay bilang bayad sa iyong kabataan. Pumirma ka at lumabas dito ng maaga hanggat maaari. 20%. Nagbibigay siya sa akin tulad ng pagbibigay sa isang pulubi. Ang kalahating pondo ng bahay ay nagmula sa lupain ng aking mga magulang na ibinenta. Ang aking magdamag na pagtatrabaho bilang freelance accountant para bayaran ang mortgage, wala itong kabuluhan para sa kanya. Kinuha ko ang papel, binasa ang maklaus na walang katarungan at dahan-dahang pinunit ito sa 2. Sa 4 na piraso sa harap ni Daniel, ang tunog ng punit na papel ay tumunok. Sa sala tulad ng huli kong pusong napunit. Ano, locha ka ba? Napalungkat si Daniel. Iniunat ang kamay para kuhanin, ngunit inihagis ko na ang mapiraso sa kanyang mukha. Hindi ako loka. Nagigising lang ako pagkatapos ng 7 taon na pagtulog. Mula sa bulsa ng aking blusa, inilabas ko ang isang pangkat na mga printed na larawan at isang iba pang diborsyo dokumento na ihinanda na ang abogado ko. Inihagis ko ang mga larawan ng kanilang mga text messages, ang mga bank statements na nagpapakita ng mga paglilipat ng pondo kay Maria, lahat sa mesa. Tingnan mong mabuti. Ito ang patunay ng iyong kataksilan at paglabag sa batas ng monogamya. At ito, ibinagsak ko ang aking papel, ay aking unilateral na kahilingan ng diborsyo. Hinahangat ko ang 70% ng aming kasamang aset kasama ang lahat ng 80,000 na lihim mong inilipat sa pamilya ni Maria. Kung hindi ka sumasang-ayon, makikita tayo sa korte at siguraduhin kung hindi ka lang mawawalang ng pera, mawawala rin ang iyong trabaho. Kinuha ni Daniel ang mga larawan, ang mga kamay ay nanginginig, ang mukha ay nagbago mula pula hanggang sa puting abo. Tumingin siya sa akin nang may pandidiri, parang nakakita ng isang bagay na hindi niya kilala. Nasaan na ang mahinang asawa niya? Sino ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon? Sinundan mo ako, niloko mo ako. Sumigaw si Daniel. Nakmamadaling tumayo para dampian ako, ngunit hindi ako lumayo. Itinaas ko ang aking ulo at tinanggap ang hamon. Ang kamay ni Daniel ay naabot ng mataas sa hangin, dalang galit ng isang taong naitulak sa sulok. Ngunit hindi ko kinurap ang mga mata. Tumingin akong diretso sa kanyang mukha na nabalukot ng galit.
Ang mga mata ko ay malamig tulad ng kutsilyo at ang kamay na iyon ay natigil sa himpapawid. Humikaw si Daniel, ang makamay ay naging makamaw, ang maugat ay lumitaw sa no. Marunong ka rin pala, binaliktaran mo ako, sinundan mo pa ako, nitong mga ito. Itinaas niya ang pangkat ng mga larawan at pinunit sa maliliit na piraso ay hindi makakatakot sa akin. Sinasabi ko sa iyo, ang batas ay para sa malakas, anong katayuan mo para labanan ang aking pamilya. Mahinahon akong pinalis ang mga piraso mula sa balikat ko. Hindi kita nilalabanan ko ang korte. Ang pinurit mong kopya ay mayroon pangdang kopya sa computer, sa USB, at sa kamay ng aking abogado. Aba, nais mong maglaro ngang hayagan. Lumapit si Daniel sa akin, ang mukha ay malapit sa aking mukha. Ang hangin na lumabas sa kanyang bibig ay mabaho nga samang pakalkula. Sige, ikaw ay accountant, alam mo ang kahalagahan ng reputasyon. Kung bukas, malalaman ng lahat sa iyong opisina ng inyong buong komunidad na ang mapagkakatiwalaan at mabuting si Carla ay sa katunayan ay isang babaang walang galang, hindi makapaangkin at nakahuli pa ng aakit ng ibang lalaki. Paano mo ba matatanggap iyon? Pinihil ko ang aking sariling kamao sa ilalim ng hemesa, ang puso ay kumitid. Kaya iyon ang kanyang plano, gumamit ng false accusations at huwag paniwalaan ang mga salita ko para takpan ang sarili niyang kasalanan. Ang kahalayan ng taong nun ay tinawag ko na asawa ay nagpapanginoon sa akin. Sa tamang oras na iyon, biglang bumukas ang pintuan ng sala. Si Maria ay pumasok mula sa labas. Nakikinig siya sa labas ng matagal. Nang makita niya ang tensyon, sumali siya sa panig ng kanyang kasintahan. Hinarap niya ang mabraso, tumingala sa akin ng may pagamak. Carla, tapat na payuhan kita. Pumirma na sa 20% at tanggapin na. Ikaw ay isang punong walang bunga. Si Daniel ay 7 taon na nagpapasan sa iyo, marami na iyon. Kailangan niyang lalaking anak para sa angkan. Hindi mo kayang ibigay iyon, hayaan mong ibigay ng iba. Ang dalawa ay nakatayo sa tabi ngang isa't isa, isang nagtatapon ngang akusasyon, ang isa ay nagtatanggap at nagpapalaki. Gamit ang pinakamalupit na mga salita para saktan ang pinakamasamang lugar ng isang babae. Ang hangin sa sala ay nagsimikip tulad ng mahigpit na buhol na malapit ng masira. Lumabas na sa aking bahay. Huwag na akong pilitin pang tumawag ng guwardiya para itaboy ka. Ang babaeng hindi makapaangkin tulad mo, 7 taon na kitang pinagsilbihan, sobra na iyon. Bago ko pa may sagot, isang malakas na tapang ang pumutol sa hangin ng sala, pinurol ang lahat. Si Daniel ay humawak sa pisngi, nagurong ang ilang hakbang, ang mga mata ay napabilog sa pagkagulat habang tumingin siya sa taong tumasik sa kanya. Hindi ako, si Nanay. Ang aking biyenan ay lumabas mula sa kwarto. Ang buong katawan ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay naglalalab, hindi na sila mapagpakumbabang mga matang ng isang nagpapakababa na babae, kundi mahamatang nakbabaksak na kapoy. Ang kanyang kamay ay hawak pa rin ang cellphone. En Nanay, ano ang ginawa mo? Nataranta si Daniel. Hindi sumagot si Nanay kay anak niya. Malakas na ibinagsak niya ang cellphone sa mesa, isang malakas na tunog. At mula sa speaker ay lumabas ang boses ni Maria, malinaw, ang bawat salita, bawat insultong sinabi sa ospital. Amoy Nanay, nursing home, basura. Ang bahay na ito ay ikukuha sa aking pangalan. Ang mukha ni Maria ay nag-iba ng kulay, lahat ng dugo ay lumayo sa kanyang mukha. Natigilan siya. Ang makamay ay niyakap ang tiyan sa instinct. Ang bibig ay nakabukas ngunit walang tunog. Hindi niya inaasahan na ang masalita niyang buong loob na sinabi sa kanyang kasintahan ay naitala at ngayon ay naririnig mismo ngang taong pinag-usapan nila. Mga walang galang, itinuro ni Nanay ang mukha ni Daniel. Ang boses niya ay nadurog sa galit. Ipinanganak kita, pinalaki kita, nagtitiis ako para makaroon kang kinabukasan. At ikaw ay kasama ngang babaeng ito para itapon ako sa nursing home. Nagmadali si Daniel para lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hinawakan ang kanyang paa. Nanay, hindi ganon iyon. Hindi sinasadya ni Maria. Nawala lang siya sa salita. Huwag pakinggan si Carla na nagbubuyo sa iyo. Hindi ako bingi. Itinapon ng Nanay ang kamay ng anak niya. Ang tingin kay Maria ay punong pagkadiri.
narinig ko ang bawat salita. Sinabi niyang amoy ako, sinabi niyang magpadala ako sa nursing home. Gusto pa niyang ilagay ang kanyang pangalan sa bahay na ito para palayasin ako. Lumingon si nanay sa akin, hinawak ang aking braso at nagtayo sa gilid ko. Isang malinaw na linya na hindi mabubura. Ngayon sasabihin ko sa inyo, ang manugang ko ay si Carla lang. Kahit hindi siya makapanganak, tatanggapin ko pa rin siya. Mas mabuti pa iyon sa pagdadala ng isang ganitong uri sa bahay natin. Gusto mong maghiwalay? Sige, pupunta ako sa korte bilang saksi para kay Carla. Sasabihin ko ang lahat na ikaw ay isang anak na walang galang, nag-infidelity, nanlilinlang asawa. Si Maria, nang nakita ang pagbabago ng sitwasyon, nagmadaling pumunta kay nanay at nagsimulang umiyak. Nanay, patawarin po ninyo, ako buntis kaya ako nawawalan kontrol sa emosyon. Wala naman akong ibig sabihin. Layuan mo ako. Itinapon ni nanay ang kamay ni Maria. Napalayo si Maria ng malakas at halos nabuwal. Huwag mo akong tawagin na nanay, na kukiring baling talaga sa iyo. Ang sanggol mo sa tiyan, hindi ko alam kung lalaki o babae, ngunit mas pipiliin ko pang walang apo kaysa tanggapin ang angkan mula sa isang babaeng tulad mo. Ang pahayag ni nanay ay tulad nege isang malaking martilyo na dumurog, nege lahat, nege pag-asa at pagkalkula, nege magkasamang nagtataksil. Naupo nang bigla si Daniel sa sahig, ang mukha ay abo, habang si Maria ay nangitim, nanginginig sa sulok ng dingding. Pinlano nila ang lahat, ngunit nakalimutan ang isang bagay, ang sakim at pagkamakasarili. Kapag nilulunok ng pagbabanta ng sariling kaligtasan, ay nagbabago ng isang ordinaryong biyenan sa pinakamapanganib na kalaban. Ang sala ay naging magulo sa iya ni Maria at buntong hininga ni Daniel. Tiningnan ko ang dalawang tao na nagtatanghal ng papel ng biktima. Wala akong kaawaan. Ang dulang ito ay kailangan ng tapusin. Diretso akong pumunta sa kwarto, kinuha ang maleta na lihim ko ng pinahandaan ng ilang araw na ang nakaraan. Sa loob nito, ilang damit lang at ang pinakamahalagang mapersonal na papeles. Ang tunog, NG gulong, NG maleta sa saig ay tumunog ng tuyot at determinado. Nilabas ko ang maleta sa sala, tumingin kay Daniel na nakaluklok at yuko. Ang diborsiyo na iwanan ko sa mesa. Pipirma ka o hindi, ikaw ang bahala. Para sa asset, ang aming abogado ang makikipag-usap ng direkta. Mula sa sandaling ito, ikaw at ako tapos na ang lahat. Tumingan ni Daniel sa akin, ang matang namumula at may ugat ng dugo. Gusto niyang sabihin ang isang bagay ngunit hindi nakapagsalita. Marahil ang matibay na presensya ni nanay sa aking gilid ay nagpalaya, sa kanya nawala na ang kanyang pinakamalaking sanggalang. Ang ina niya na gagamitin niya para ipalag sa akin. Carla, hintayin mo si nanay. Biglang nagsalita si nanay. Pinunit ang kanyang lumang bag sa upuan at nagmadaling sumunod sa akin. Samahan mo si nanay, masyadong marumi na ang bahay na ito. Hindi na ako makatitira rito. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Nagmadaling tumayo para hawakan ang braso ng nanay. Nanay, nasaan ka papunta? Dito ang iyong tahanan. Iwanan mo ba ang anak mo para sumama sa iba? Anak ko, ikaw, hindi siya. Lumingon si nanay sa anak. Ang mata ay puno ng sakit na halo sa pinakamatinding kabiguan. Inalis niya ang kamay ni Daniel. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Anak kita, ngunit tinatakot mo ako. Alis ako para magbukas ng iyong mata at makita kung paano ka niya pababayaan nang wala si nanay at si Carla para mag-alaga sa iyo. Sinasabi ko ito para mapanatili ang konting dangal ng pamilyang ito. At pagkatapos ay lumiko siya at lumakat palabas. Ang manipis at gumagalaw niyang baywang sa tabi ko ay pumupuno sa huli ni Daniel na nagtatangis. Ang sigawng taong naiwana at nawala ng lahat ay maririnig ngunit walang lumingon. Si Maria ay nakatayo sa pintuan, ang mga matang nakatuon sa aming mga likod, puno ng pag-alit at pagkalkula, ngunit hindi siya nagsalita ang kahit isang salita. Pumasok kami sa elevator, ang metal na pinto ay nagsara, nagiwalay sa amin mula sa impyernong iyon. Ang loob ng elevator ay tahimik, tunog lang ng buntong hininga ni nanay. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang matandang mga daliri ay malamig at magaspang. Pasensya na,
Anak ko, nagpabigat ako sa iyo. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay puno ng halo-halong damdamin. Hindi ko siya galit, ngunit hindi rin maaring sabihing ganap na pinatawad. Sa sandaling iyon, dalawang babaeng nasugatan ay nahanap ang matatag na sandigan sa isa't isa. Dahan-dahan kong hinikpit ang kanyang kamay. Natapos na iyon, nanay. Pansamantala kang titira sa aking lugar abang pinaplano natin ang susunod. Dinala ko si nanay sa maliit na studio apartment na aking nirenta. Ang silid ay maliit at simpleng gamitan ngunit malinis at mainit kaibahan ng lamig ng malapat na bahay na aming iniwan. Nang gabing iyon, nakahiga sa hindi pamilyar na kama, narinig ko ang ingay ng magasasayan sa labas, naramdaman ko ang isang katahimikang hindi ko pa nararamdaman noon. Nakalaya na ako, nakalaya mula sa bulok na kasal, nakalaya mula sa pagsisinungaling at pandaraya. Kinabukasan ng umaga, nang makarating ako sa opisina, ang mga nagtatakang at kumukutiang titik ng mga katrabaho ay nakabuhol sa akin. Ang receptionist na laging nguminggiti tumingin sa akin at bulong-bulong sa katabi niya. Binuksan ko ang computer. Libu-libong notifications mula sa Facebook ang pumasok ng mabilis. Sa isang grupo ang mga netizen na may dandaang libong miyembro, isang anonymous na post ang kumakalat ng napakabilis. Ang pamagat ng post ay talagang nakakabit sa pansin. Panlilinlang musiglo asawang hindi makapaangkin ng 7 taon, nakukunwari pa ngang tapat, nagnakaw ngang ari-arian ng asawa, pinaalis ang biyenan. Ang post ay 1,000 salita isinulat sa boses ng isang naiwan at kawawa-awang asawa. Sa pekeng kwentong iyon, inilalarawan ako bilang isang babaeng walang malasakit, gumagastos ng malala at pabaya sa tahanan. Ang mga manunulat na alam ko na sina Daniel at Maria ay nagimbento pana ang dahilan ng aking pagiging walang anak ay marami akong aborsyon ng kabataan. At dahil sa inggit sa bagong kaligayahan ng asawa, binalak ko raw na gumawa ng panloloko, inagay si nanay na magdrama para mapalayas ang pamilya ng asawa sa kalagitnaan ng gabi. Kasama ang post ay mga larawang lihim na kinuha ako at iba pang lalaking kasosyo sa trabaho, maingat na pinutol para magmukhang nagdata. At espesyal na pagtatampok, isang litrato ni nanay na may maleta sa gabi kasama ang caption na si nanay ay 70 taong gulang, pinalayas ng manugang sa dilim ng gabi. Sa comment section, libo-libo ang mga estrano o mastama, mga fake accounts na inupahan ay nagbubuhos ng insulto sa akin gamit ang pinakamaruming mga salita. Walang galang na babay, walang anak pro masama pa rin, i-boycott siya. Ang masalitang iyon ay parang mga palaso sa aking puso, nagpapahilo sa akin, nagpapalaho ng aking makamay. Ang telepono ay tumunog, ang boss ay tinatawag ako sa kwarto niya. Tumingin siya sa akin ng may habag, iniabot ang tablet sa mesa. Carla, alam ko na ang personal na bagay ay personal, ngunit ang post na ito ay kumakalat ng mabilis at nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Pakiayos ito ng maayos. Lumabas akong kwartong boss, ang pakiramdam ko ay parang naklalakat sa marupok na yelo na anumang oras ay maring bumagsak. Nilaro ni Daniel at Maria, ang pinakamarumi nilang baraha inilunsad, ang pag-atake sa aking dangal at trabaho, ang natitirang ilaw sa aking buhay. Nagtago ako sa comfort room, nakalok ang pintuan, naupo sa malamig na sahig, umagos ang luha na hindi na napigilan. Gusto kong sihawan. Gusto kong ipaliwanag, ngunit alam ko na sa oras na ito, ang lahat ng aking mga salita ay walang kabuluhan laban sa nagbubugsong dagluhay ng publiko. At pagkatapos, lumitaw ang imahe ni nanay na naghihintay sa maliit na studio apartment at ang mga patunay sa aking mga kamay. Hindi maring baksak. Hindi ko nakipagtalo, hindi ako sumigaw ng paliwanag sa kahit sino. Binuksan ko ang computer, nag-log in sa personal na social media account doon kung saan sa 7 taon ay nagbabahagi lang ako ng larawan ng hapagkainan, mga halaman at mga papuri sa asawa. Ngayon, ang painangyon ay magiging untablado para usgahan ang konsyensya ng isang lalaking taksil. Nagsulat akong isang mahabang post, ang pamagat ay maikli ngunit nakakabit sa bituka.
Ang 7 taon ng kataksilan ang katotohanang nakatago sa likod ng palabas ng isang mapagmahal na asawa. Hindi ko ginamit ang mga mapang-insultong salita. Sumulat ako sa malamig na boses ng isang asawang dumaan sa kaibuturan ng sakit. Ikuwento ko ang mapalat na umaga sa ospital, ang nakalimutang susi, ang bahagyang bukas na pinto, ang mga salitang narinig sa likod ng kurtina, kasama ang post ay ang mga nakamamatay na attachment. Ang audio recording nina Maria at Daniel sa ospital kung saan binalaan nila ang nanay bilang mabahong matanda at plano nilang ipadala sa nursing home. Ang larawan ng ultrasound na natakpuan sa ilalim ng unan. Ang bank statement na nagpapakita ng mga paglilipat ng pondo kay Maria. At ang video ni Daniel na ikinukuwento ang kanyang plano sa salan naming bahay. Pinindot ko ang post, ang mga kamay ay hindi nang ginginig. 10 minuto pagkatapos, ang social media ay sumabog. Ang mga matibay na patunay ay tulad ng isang timbangang malamig na tubig na ibinuhos sa mga netizen na masaya nang bumabato sa akin, nakpagising at nakpabalik ng direksyon ng sabay-sabay. Maaring madaling mailigaw ang mga tao, ngunit hindi sila tanga at lalo nilang kinasusuklaman ang isang taong walang pagalang sa mga matanda. Ang audio na tumatawag sa nanay bilang mabahong basura at balak siyang ipadala sa nursing home ay nagpaputok ng isang malakas na alon ng galit. Anong uring babaeng hindi pa nakikipagtuloy sa asawa ay nagtatangkang itapon ang biyenan? Kawawa talaga si Charla. 7 taon ng pagmamahal niya sa asawa at ganito lang ang kapalit. Boycott na tayo ng kumpanya niya at ng babaeng third party. Walang galang ng mga tao. Libo-libong komento ang nakbaho ng direksyon mula sa pagtuliksa sa akin papunta sa pakatake sa mga personal na account ni na Daniel at Maria. Ang mga kapitbahay at katrabaho na ngumisi sa akin ngayong umaga ay ngayon ay may mga matang habak at pagsisisi. Ang telepono ni Daniel at Maria ay siguradong nasusunog. Tahimik akong nakaupo, tinitignan ang manumero ng interaction na sumasayaw sa screen at ang puso ko ay walang laman. Hindi ako natuwa tulad ng inaasahan ko, na lungkot lang ng husto. Kailangan pa pala akong mag-expose ng aking sariling masugat sa harap ng mundo. Ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay ay ipinakita para sa pagtatawanan ng publiko. Iyon ang huling hakbang na hindi ko kailanman nais gawin. Ngunit ang patitpaan na puwes ay nakukulong kapag patuloy. Kailangan ko itong gawin para ipagtanggol ang konting dangal para sa aking sarili at para sa kawawa-awang nanay na naghihintay sa studio apartment. Sa hapon, tinawag muli na boss ko si Carla. Ngunit ngayon, ang kanyang saloobin ay ganap na nagbago. Nagbuhos siya ng tubig para sa akin. Ang boses niya ay bumagsak. Carla, sorry para sa umaga. Nasuri ng kumpanya ang sitwasyon, maari kang matahimik na magtrabaho. Gagawin namin ang kailangan para protektahan ang aming empleyado. Lumabas ako ng opisina. Ang langit ay nagbabago. Na kulay ang takip silim ay pula tulad ng dugo. Tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Ang tunog ni Daniel ay dumaloy mula sa kabilang dulo, nakakalimot sa tinig dahil sa katatayo. Carla, ano ba ang ginawa mo? I take down mo yang post. Nagkakansela na ang mga partner namin. Gusto mo ba akong mamatay? Nanggahas akong sumagot ng mahinahon. Buhay o patay mula ngayon ay hindi na kinalaman ko. Mag-alala ka na lang sa iyong trabaho at sa iyong minamahal na kasintahan. Ito ang oras-oras na interes lamang ng 7 taon na utang mo sa akin. Binaba ko ang tawag, binablock ang numero at lumakad papunta sa kaharian ng mataong nagmamadali. Ang bagyong social media na aking nilikha ay may kakilakilabot na lakas ng pagsira higit pa sa aking inaasahan. Sa digitong panahon, ang reputasyon ng isang tao ay maaring masira sa isang gabi, lalo na kapag ang reputasyong iyon ay bulok na mula sa loob. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa parehong gusali kay Maria. Sinabi nito na si Maria ay kalulong na tinanggal ng kanyang kumpanya kaagad pagkatapos malaman ang eskandalo dahil sa malubhang paglabag sa Code of Ethics. Makikita ko na ang eksena.
Si Maria ay tinawag sa HR office, ibinibigay ang termination letter, kailangan niyang likpitin ang kanyang magamit sa isang box at lumabas sa gusali sa gitna ng mga sismis at mga kamay na nagtuturo. Ang sanggol sa kanyang tiyan, ang sandata na dating ipinagmamalaki niya ay naging pasan ngayon, isang patunay ng kanyang kahihiyan. Walang trabaho, walang kita at may reputasyong sira. Ang pintong inabukasan niya ay nagmumukha na nagsara, nawalan ng trabaho. Inakusahan ng lipunan si Maria ay parang isang nasugatan na hayop na nagtatangkang kumawala sa pamamagitan ng pagsugot sa kanyang sariling kasintahan. Sa gabing iyon, sa hidden camera na naka-install pa rin sa sala ng lumang bahay na hindi pa natuklasan ni Daniel, dahil sa kaguluhan na saksihan ko ang isang trahedya. Si Daniel ay nakaupo sa sofa, ang buhok ay gusot, punong nga boteng alak sa paligid niya. Si Maria ay nakatayo sa harap niya, sumisigaw ng buong buo. Ang isang papel ay itinapon sa kanya, ang termination letter. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Buntis ako, sino ang magtatanggap sa akin ngayon? Sabi mo aalagaan mo kami, paano mo gagawin iyon nang mawawala ka na rin sa trabaho? Inihagis ni Maria ang bag sa si Daniel. Ang magandang mukha niya ay baluktot sa galit at takot. Tumayo si Daniel, ang mga matang namumula. Tumahimik ka, iniisip mo ba na masaya ako dahil sa bibig mo, dahil sinabi mong itapon si nanay sa nursing home, kaya nakita ni Carla ang pagkakataon. Kung hindi mo sinabi iyon, hindi siya nagkaroon ng patunay na panlabas. Ikaw, nagbibintang ka sa akin ngayon. Tumawa ng mataas si Maria, nagmadaling salpak kay Daniel. Duwag, nang maganda ang lahat, marami kang pangako ngayon na problema, itinatanggi mo na ang responsibilidad. Sinasabi ko sa iyo, ang bata sa tiyan ko ay iyong anak. Kung hindi ka nagbibigay ng pera, magpupunta ako sa iyong opisina para gawin itong kaguluhan. Ang 2 taon na minsan ay nagpapangako sa isa't isa, ngayon ay nagalit sa isa't isa dahil sa pera at interes. Ang pagmamahal na ipinagmamalaki nila ay manipis tulad ng papel nang dumating ang bagyo. Napunit at nalantad ang makasariling katangian sa loob. Nakita ko si Daniel na nagtulak kay Maria, nabuwal si Maria sa 3 hakbang na entablado, ang tiyan ay tumibok sa malamig na sahig. Ang buong sala ay nabitin. Si Maria ay nakukulubot sa sahig, ang mga kamay ay niyakap ang tiyan, ang mukha ay puti sa sakit. Mula sa ibabang kanyang damit, isang pulang agos ay nagsimulang dumulas, kumakalat sa puting sahig. Nakita ito ni Daniel, ang mga kamay ay napalaya at bumagsak sa labi, ang mukha ay puting-puti. Anak-anak ko, nagmadali siyang pumunta. Gustong tulungang tumayo si Maria ngunit hindi makalapit, sumigaw lang. Doktor, may tulong anak ko. Nakatayo akong tumingin sa screen. Walang kasiyahan sa puso ko, tanging hapis lang. Isang inosente na buhay na hindi pa nakakarating sa mundo ay tinatanggap ang kabayaran para sa kasalanan ng mga matatanda. Ang ambulansya ay dumating ng sumisiga. Dinala si Maria sa mapanganib na kalagayan. Tumakbo si Daniel kasabay ng ambulansya, iniwan sa likod ang piraso ng diborsyo na nakahiga pa rin sa mesa. Sa ospital, nakaupo si Daniel na may yukong ulo sa harap ng emergency room door. Ang mga kamay ay nakabaon sa gusot na buhok. Ang polo niya ay may tuyong dugo ni Maria, kawawa-awang hitsura talaga. Siya ay nananalangin marahil para sa unang pagkakataon sa tunay at tapat na paraan na mananalangin para mapanatili ang huling natitirang bagay pagkatapos mawala ang lahat. Bumukas ang pintong emergency room, lumabas ang matandang doktor, inalis ang face mask, ang mukha ay seryoso. Nagmadali si Daniel, hinawakan ang kamay ng doktor. Doktor, kumusta sila? Naligtas ba ang bata? Umiling ang doktor at huminga ng malalim. Ginawa namin ang lahat ngunit masyadong malakas ang benturada. Ang pasyente ay na miscarriage. Siya ay sinisino pa sa post-surgery monitoring, sa ngayon ay wala ng panganib sa buhay. Tila inalis ang lahat ng butong gulugod ni Daniel, napaluhod siya sa sahig. Ang galuha ay agos ng gagos. Tinaawag niya ang pangalan ng anak na hindi niya pa nakikita. Sa tamang oras na iyon, lumabas ang nurse at ibinigay kay Daniel ang medical records at bag ni Maria.
Habang hawa ni Daniel ang bag, nabuhos ang isang grupo ng papeles. Ito ang prenatal records mula sa ibang private clinic, hindi ang klinika na karaniwan nilang pinupuntahan. Kinuha niya ang mapapeles at tumingna at isang linya ang sumunggab ng kanyang mata. Gestational age, 16 weeks. Nakunot ang nonia at nagbilang-bilang. 16 weeks, 4 na buwan. Ngunit ang kanyang lihim na relasyon kay Maria ay nagsimula ng 3 buwan ang nakaraan lamang ng matagal siyang wala dahil sa isang business trip. Ang alinlangan ay nagsimulang sumunok sa kanyang puso. Binuksan niya pa ang susunod na mga pahina at ang blood type result ng sanggol ay nagpabagal ng kanyang puso. Blood type ng sanggol. B ang blood type ni Daniel o ang blood type ni Maria. Sa pinakabataang batas ng genetics na alam ng kahit na sino ang dalawang magulang na may type O ay hindi maaring makaanak na blood type B. Nagmadaling pumunta si Daniel sa on-duty doctor, pinakita ang resulta, ang boses ay nanginginig. Doktor, tama ba ito? Posible ba ito? Tumingin ang doktor sa resulta at pagkatapos ay may habag na tumingin kay Daniel. Batay sa resulta, imposible ito. Gayun din, sa proseso ng paglutas ng emergency, tiningnan namin ang kanyang medical na kasaysayan sa aming system kayo ay dumaan nun sa premarital check-up sa pamamagitan namin 5 taon na ang nakalipas. Tama ba? Natigilan si Daniel na alala ang pagsusuri na itinago niya sa akin bago kami nagpakasal. Ang resulta nun ay nagpapakita na ikaw ay may congenital low sperm count, ang posibilidad de natural na pagbubuntis ay halos 0. Nag-isip kami na ito ay isang medical miracle, ngunit mukhang binitawan ni Daniel ang mga papeles, pumaksak ang mga ito zazaik ng mahinhin. Walang miracle. Sa loob ng 7 taon, ang taong hindi makapanganak ay siya, hindi ako. Itinago niya ang resultang kanyang pagsusuri para sisihin ang lahat sa akin. Pinahirapan ako, pinainom ng gamot, pinaktis ang mga pagtuyan ng mga kamag-anak para sa isang bagay na hindi naman kasalanan ko. At ngayon, ang panganay na apong Pamilya Cruz na nagpabagong lahat ng plano ay hindi pala anak niya. Ang malakas na tawa ni Daniel ay tumalab sa malamig na pasilyo ng ospital. Tawa siya sa sarili niyang katangahan. Sa karma na dumating ng mabilis at malupit. Nawala ang asawa, nawala ang ina, nawala ang bahay, nawala ang dangal, at ngayon, nawala rin ang huling pag-asa sa panganay na apo. Isang gabi nga malakas na ulan, ang hangin ay tumatahol sa bintana na studio apartment. Nagayo siya kung gadamit para sa matagal na paglalakbay, bukas nang marinig ko ang malakas na katok sa pinto. Gamanay, buksan ninyo ang pinto. Si nanay ay nagulat mula sa kanyang pagdarasal. Tumingin siya sa akin ng may sakit na halo sa determinasyon. Inigalaw ko ang aking kamay para mananatili siya kung nasaan siya at lumabas para buksan ang pinto. Sa likod ng malakas na ulan, si Daniel ay nakatayo basa-basa tulad ng isang nalunot na daga. Damit ay pulangang putik, ang mukha ay luma ng 10 taon ang hitsura, may balbas na naglakas na. Carla, alam ko na ang aking pagkakamali. Nalinlang ako ni Maria. Ang bata, hindi pala ako ang ama. Alam ko na ang gantimpala. Huwag mo akong pabayaan. Nakmadali siyang kumapit sa aking kamay, ngunit umatras ako. Ang mata ay malamig na parang yelo. Lumuhod siya sa pintuan. Ang tubig na ulan ay agos sa kanyang paligid. Habang umiyak tulad ng isang bata, nagpapatira pa habang tinawag ang nanay na lumabas din. Si nanay ay lumabas mula sa loob. Tumingin niya sa anak, ang mamata ay puno ng luha. Iniunat ang kamay niya, ngunit pagkatapos ay inurong ng maaga. Luminggon, umuwi ka na. Wala na akong anak na tulad mo. Babalik na ako sa probinsya para mabuhay ng simple sa bahaging lupa na naiwan ng iyong ama. Si Charla ay nahirap dahil sa iyo ng sobra-sobra. Hayaan mong malaya na siya. Nanay, natigilan si Daniel, desperadong tinitignan ang pintuan na unti-unting nagsasara. Isinara ko ang pinto. Maingat na nakalok. Ang iyak at hampas sa pinto ay patuloy pa rin sa labas, halong sa tunog ng ulan.
Itinuan ko ang aking likod sa pinto, huminga ng malalim. Tapos na, ang mahabang bangungot ay tapos na sa wakas. Bukas, sa pagsikat ng araw, aalis na ako sa lungsod na ito, iwan sa likod ang lahat ng sakit at pagsisinungaling. 1 taon pagkatapos, tinatanggap akong Maynila sa gintong sikat ng araw at buhay na ritmo ng kabuhayan, kaibahan ng mahinang taglamig ang hilagang probinsya. Nakatayo ako sa balkonahe ng 15 palapag ng aking bagong apartment, tinitignan ang kaguluhan ng trapiko sa ibaba, hinihinga ang kalayaan at sariwang hangin. Sa loob ng 1 taon, sumugal akong tulad ng isang anino sa trabaho, ginagamit ang kasiguruhan para mapuno ang mapuwang sa puso, at hindi nakapagpabaya ang langit. Sa aking kakayahan at walang tigil na pagsisikap, hinirang akong maging CFO, Chief Financial Officer ng branch ng kumpanya sa Maynila. Ang suweldo ko ngayon ay sapat para mabuhay ng komportable, malaya, wala akong kailangan pang tumingin sa anumang mukha at wala na akong kailangan pang magtipid para sa iba. Nagpaputol akong buhok, binago ang estilo, mas bata at masayang hitsura kaysa dati. Sa salamin, nakikita ko muli ang babaeng punong siglang 10 taon na nakaraan, ngunit ang mga mata ay mas malalim at matibay na pagkatapos ng mga bagyo ng buhay. Tumunog ang video call mula sa nanay. Ngumiti akong masaya at sinagot ito. Ang magandang mukhang puno nga, kalooban ay lumitaw sa screen. Sa likod niya ay luntiang halamanan. Nakabalik na siya sa kanyang lalawigan, namumuhay nga tahimik na buhay kasama ang hardin. Paminsan-minsan ay pumupunta sa simbahan para manalangin. Ang kanyang makamay ay mas malusok na, ngumingiti na siya ng mas magaan. Carla, mainit ba diyan? Nagpadala si nanaying minatamis na salabat at arrowroot powder, inumin mo para lumamig. Salamat nanay, magingat sa kalusugan. Sa Pasko, magpupunta ako para bisitahin kayo. Tumugon ako ng may pagmamahal. Ang puso ay puno na emosyon. Kahit hindi na kami legally na manugang at biyenan, ang pagmamahal sa pagitan namin ay nandun pa rin, mas tunay at matibay kaysa sa relasyong batay sa dugo. Dalawa kaming babae na nakasamang nakaraan sa isang bagyo, na hanap ang lakas sa isa't isa. Tungkol naman kay Daniel, narinig ko na pinalabas na niya ang lumang bahay para mabayaran ang utang. Nagtatrabaho na siya bilang delivery rider, ngayon nabubuhay ng pahiwatig sa pagpapanisi na sarili at pagsisisi. Si Maria nawala. May nagsabing may kinasal siyang mayamang matatanda sa ibang lalawigan, nagpapatuloy ng buhay na nakasalalay sa iba. Ngunit ang mga balitang iyon ay parang hangin sa aking tenga, na hindi na sila nakakagawa ang alon sa aking puso. Ang karma ay para sa lahat na magtatanim na hangin. CFO Carla, libre ka ba ngayong gabi? May magandang live music na kasiyahan, gusto kitang imbitahan. Isang Viber message mula kay Ate Rafael Torres, strategic partner ng aming kumpanya. Siya ay isang mahinhin at may karanasang lalaki, dumaan din sa isang nabigo na kasal. Sa nakaraang ilang buwan, palagi siyang tahimik na nagmamalasakit at tumutulong sa akin sa trabaho at personal na buhay, isang maayos at magalang na pagmamalasakit na nagpapainit ng aking puso. Tiningnan ko ang mensahe at pagkatapos ay tiningnan ang asul na kalangitan. Sa labas, isang kawan ng kalapati ay lumipat ng malaya sa hangin. Alam ko na ang peklat sa puso ko ay nandun pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Karapat-dapat akong sa kaligayahan, karapat-dapat akong mahalin muli. O libre ako ngayong gabi, makita tayo. Nagpadala akong sagot, ibinaba ang telepono, at ngumiti habang tinatanggap ang liwanag ng umaga na sumasakop sa buong silid. Nakasaklong na ang nakaraan sa likod ng pintuan at sa harap ko ay isang bagong kalawakan, malawa at puno ng pag-asa. Minamahal na mambabasa ang pera at pagkalkula ay maaring magtakip ng katangian, ngunit hindi magtatago ng katotohanan magpakailanman. Ang nagtatamim ng hangin ay magaaniing bagyo. Ang taong nabubuhay kasinungalingan ay sa huli ay matatanggap lamang ang kalungkutan at huling pagsisisi. Ang modernong babae, gaano man siya magmahal, ay dapat panatilihin ang sariling kalayaan sa ekonomiya
at isang malinaw na ulo. Tandaan na ang pinakamalaking kapatawaran ay hindi ang pagbabalik sa nagtataksil kundi ang pagpapalaya ng galit para maging malaya ang sariling puso. Magbigay ng espasyo para sa bagong kaligayahan na mas karapat-dapat sa iyo. Kapag natutunan mo ng mahalin ang sarili mo, mahahanap mo ang tunay na kapayapaan.